Happy Tuesday morning! At mapod bibigat mo sa mga kapatid natin sa Ifugao. Bukod po sa mainit na kape at pandesal na napakasarap naman talaga. Ano bang palaman yan? Pansit o ice cream? Yo! Wala nang mas sasarap pa sa mga fresh na chisme. Yung talagang dala ko sa inyo ngayong umaga. Heto na nga po ang madalas na tanong ng mga marites na... Anong palaman? Latest! Akala ko anong palaman eh. Anong palaman? Ako na Di una. ba ano? Di Ano? ba pagka tinanong anong latest, ang sagot palagi ng mga marites ay, eto na nga. Eto na nga. At eto So, na. Oo. So, Mars, Sinabi eto ko na nga. At saka sa'yo galing yung bars, ha? Oh, Mars, eto na nga. Oh, alam mo ba? At sa energy mo, palibasa, galing na co-host mo kagabi sa play-by-play, Yung ha? pagod ko nga, pang biyernes na. Paano natin ngayong araw ng Martes, mga kapatid? Advertisements o yung mga patalastas po tungkol sa sugal. Ipinagbawal na sa lungsod ng Pasig. Inanunsyo ni Pasig City Mayor Vico Soto ang bagong ordinansa na nagbabawal sa anumang uri ng gambling advertisement sa lungsod. Ayon sa Ordinance Number 26S202, bawal na ang anumang promotion o advertising ng sugal sa buong Pasig, mapa-billboard man yan, signages, sponsorships at iba pa. Ayon kay Mayor Vico, isang malaking hakbang po ito para gawing mas ligtas ang komunidad, lalo na't maraming nang nagbago, nasira at nawasak na buhay dahil sa pagkakalulong sa sugal. Matatandaan na ang Pasig po ang kauna-unahang LGU na nag-ban sa Pogo at E-Games noong 2022. Pakahusay mo talaga, Mayor Vico. Good morning po sa lahat ng mga Pasigenyo dyan. Magandang umaga po. Kung minsan, it takes that one. Yes. Yung isang magsimula, tapos Domino, makikita no? ng iba na pwede naman pala. Hindi naman sila isusuka ng kanilang mga constituents. Kung bagkos yun pa, di ba? Papalakpakan pa. Maaari din kasi, Mama, na minsan iniisip ko, bakit ba yung ibang lungsod hindi nila ginagawa? Siguro hindi rin kasi sila ang target ng advertisement sa ito. Minsan kasi, di ba, may mga lungsod na isip mo, oh, magaling naman yung lungsod na yun, bakit wala siyang ordinansang ganun? But sometimes I feel like, dahil hindi rin ganun kalaganap sa kanila, or maaaring wala pang ang advertisement around their area, hindi talaga ito susundan. But That's a good I believe point, yeah. talaga Pasig is one of those cities na lagi talagang punteriya ng kahit na anong advertisement. Kasi nga, halos nasa gitna ng iba't ibang lungsod, ang At laki-laki niya. At malalaki ang pwedeng kitain mula dun sa mga Yun. gambling sites, online sites. Malaki din talaga. malaki ang budget kasi Yes, nila. Pero oo, ang malaki maganda ang pera. kay Mayor Vico, so ang sinasabi niya dito sa pagbibigay niyang ordinansa ay kumbaga, pwede namin itong kitain sa iba at mayroong paraan na mas maayos, kumbaga. Oo. Okay. Ako talaga, it takes political will to do this, no? And dahil hindi nga lahat ay ginagawa ito. And ang isang take ko doon is, of course, yung revenue kasi ng isang LGU. diba, LGU. Yung iba, hindi sila naglalakas ng loob na gawin ito dahil nga malaki yung kinikita, diba, ng isang Laki LGU pera. doon sa mga negosyo mula sa pagsusugal. But also, diba, parang kung titignan mo, kung susumahin mo, ano bang mas mahalaga? Yung buhay ng mga nasisira dito versus doon sa kikitain sa LGU. Kaya, as I've said kanina, it takes political will, and yun nga yung ginawa ni Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang punto Ngayon, yun tingnan kasi- natin, Oo. diba, kung diba, e-games, wala na sa Pasig. Pogo, of Pogo, course, wala sa na, buong of course, bansa, wala na bawal yan, na ban yan. yan, oo. Yung totoong sugal, meron pa ba, di ba, sa Pasig? Tingnan natin yun. Yun ang hindi natin alam. Oo. Maganda yung point mo kasi, Jel, kung mapapansin mo, talagang it's an alarming situation. There are sometimes we see kids, mga bata pa talaga na minsan naglalaro sa mobile, yung e-games, yung may kasamang sugal. Kahit sabihin mo maliit lang yung halaga, pero mga bata at an early age na nasisimulan sa ganon. Nag-groom na ika nga. Yo. Nakakilala na kayo ng taong nagsusugal? May mga nakikita yung ako. addicted May sa mga- sugal? may Mama, mga- nakakilala Oo, mo nga nga. yung oo, sasabihin naman. nasa balita yan ngayon na nakakasira na yan pati yan ng pamilya. At saka sakit na yan na kailangan talagang gamutin kapag ka Na-addict ka na, Totoo. na-addict ka na. Minsan malala pa raw ang pagkaka-addict sa sugal kaysa sa droga, kaysa sa alcohol. Kasi ito yung mga pagkakataon na pati titulo ng bahay Ay.
Kaya yung Sanla. mga kapatid nating nanonood ngayon, i-check nyo ang titulo ng bahay ninyo kung kayo ay merong dinaramdam na isang kapamilya na parang pakiramdam nyo ay meron ginagawang pagsusugal dahil baka wala na po dyan ang titulo ng bahay ninyo. Minsan titulo ng bahay, Sanla. yung tricycle, Kotse, yung jeep, tricycle, kotse. oo, Siyempre, negosyo. Oo. Pera ng mga anak ninyo, minsan. Nako, kaya mag-iingat po tayo. Kaya Mayor Vico, salamat at ginawa mo yan para sa mga constituents Yes, mo sa napakahusay. Pasig. Saludo po kami sa iyo, Mayor Vico. At sa mga Pasigenyo po, muli, magandang umaga po. Good morning, kapatid. Yan yung mga ordinansa na dapat ginagaya. Punta naman tayo mga Yo. kapatid sa isa pang trending. P-Pop represent. Dahil po ang ating P-Pop Kings SB19, muli na namang pinatunayang sila'y global icons. Nagbisulang concert ng SB19 ang segment na yan ng katatapos lamang na Asia Artist Awards ACON 2025 sa Kaohsiung National Stadium sa Taiwan. Napawaw na lang ang international audience sa husay at galing ng SB19. Partida po ha, galing pa galing pa ang Mahalima sa kanilang simula at wakas world tour sa Sydney. Oo, partida daw yan. Wala pa halos rehearsal at literal nasa eroplano lang ang pahinga. Gayon pa man, pasabog pa rin ang kanilang mic on full 20-minute performance featuring their hit tracks gaya ng Dungka, Aton Ball at Crime Zone with new choreo pa. Ang SB19, ang kaisa-isang Filipino group na nag-perform sa ACON 2025 stage kasama ang ilang K-pop groups gaya ng Next Z, A-Hoff, 80s, Yena, Kiss of Life at iba pa. Uy, Favorite natin yan, Mama. Napakahusay. Stress natin yung mic on, ha? As in, kumakanta sila ng live. Live, Sila nakalip di lip-sync. sync. Hindi, Oo. kasi actually, ang sabi sa akin ng mga bata, dito sa mga K-pop, acceptable na kung hindi Lip-sync. ka lip-sync. Okay lang kung hindi mo nakakantahin dahil napaka-demanding ng choreo. Pero walang ganun sa SB19. Wala. Live No, on no, live no. yun. oo. Live Pati and kita mo naman, live. sino yun, Dims? Yung si Stel ba yun? Yung Si Stella at grabe saka si taas ang Pablo, boses. yung nasa video kanina. Pero lahat sila magaling. Kasi alam mo kung bakit si Mary Joy namin. Si Mary Joy Si ni Ate Mary V, Joy. favorite niya yung SB19. SB, Makikipag-away yan para sa Wow. SB19, sabi ko sa'yo. Pero ang maganda kasi, yung mga kanta ng SB19, alam mo, very best represents the way we are in our culture sa Tama. Pilipinas. Totoo. Kumbaga, Oo, parang oo. pati yung angst nga nila, relate. ramdam na ramdam Ramdam mo. So, ikaw pag may angst ka tungkol sa kahit Kahit saan. saan. Yan ang Sa ang gobyerno. gusto kong gawin. Kapag nagpa-perform ang SB19, pinapanood ko yung mga nanonood sa kanila. Diba, Kasi Mama? nakanganga. Nakanga, umiiyak. oo, nakagano. Oo, hindi talagang drawn na drawn sila. Then for me kasi masusukat mo din talaga yung galing ng Galing. isang tao kung nakikilala siya ng mga taong hindi naman mahilig sa Mm. tulad ng musika nila or hindi sila talaga nasusubaybayan. No? Tulad na lamang ako. Diba? Hindi ko talaga sila nasusubaybayan. Pero Pero namamangha kilala ko ka. sila at every time that I would see them perform, it's always their 101%. So yun mo makikita talaga yung Nakamangha sukat talaga. ng galing nila. Grabe. Galing din talaga. Gento. Tapos, Gento. Oo, world class, Mama. Yun, Sabi yung mo dating ko, Muubo para ka ba pang tito. Hindi, Gento. Gento. Parang Gento. 2 years Sayaw ago pa kayo yan. na. Bakit gento yung ano, pero yung sayaw, shake body dancer? Ba't Parang ganon? makakaya na ba? Ha? Shake body dance. Yan, di ba Gento. sabi niya, Gento. Gento. Shake body dance. Gento kasi yun. Paano ba yan? Joke lang, Paano di ba ko yan, alam. Angela? Paano ba yan? Paano ba yan? Gento. 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 Oo. Tapos ganun lagi, di ba? Yung parang double me, yung mga sounds ng mga kanta nila, may ibig Saka sabihin na yung iba. dungka. Yun. Oo. SB, nako, we love Woo! you very much. Thank Galing. you. Good job. O, eto naman. Ang entry ko po for this morning, siguradong mapapag-get out din kayo. Hindi lamang po corona ang kayang iwagayway ng mga reyna, pati dance floor. Nako, kayang-kaya din nilang paning-ningin or payanigin. Ayan. Lumusulukso, gayahin niyo ako. Umikot-ikot, sabay-sabay lang tayo. Lumembot-kembot na parang walang gusto. Hataw kung hataw
ating Miss Grand International 2025, Emma Tiglao. Kasama pa ang kanyang first runner-up na si Sarunrat Gatchbel Puagpipa. Yan. Sa viral na video na yan, todo sayaw ang dalawa habang sumasabay sa iconic na halukayube ng sex bomb, proving na beauty, talent at energy kompleto ang package ng mga bagong queen. Ayun si Gatchabel. Si Gatchabel, Yung oo. roommate niya. Pati roommate, tama. Alam mo kasi tayo, laking sex bomb tayo. Oo nga, yung mga Pinaginamay pa natin yung iba. Pero bagay yan sa Pinalaki mga ng sex Thai. bomb. Bagay sa kanila Yeah. yan. Oh, bagay. Ganyan din Pati yung game humor si nila. Gatchabel, game na game siya eh. Oo, Lilit from ng bell. fast food Oo, to diba? cultural dances. Cultural. Naging cultural dance. Oo naman eh. Ano ka? Totoo. Pop culture. Pop culture Oo. yan. Ay sabihin mo sa akin na hindi modernong kultura ang talaga namang Ano bang ginagawa mo, Ate? Nagsaspaghetti Direct ka mo ba? si Hindi ko din Ate. alam mo, get out. Oh, talaga namang, Parang masakit sasayaw yung sa chan today. eh. Wala Get out! Pwede mo na i-remix. Mash up na. Oo, itetext Diba? ko talaga yung mami mo mamaya. Wag! Sabihin ko, mami, Wag. Last ko na yun. may pinagdadaanan po ata si Mama, Ate. mama, masakit po yung chan. Get out! Ha? Gusto ko malaman paano mo i-segue yung Sa news ginto. mo. Ah, hindi. Hindi, wala yun. Ayun na, Mamaya, ikaw na. seryoso tayo. Oh, paano? Hindi, Pagtapos na tayo dito sa... Mapapa-out ka sa mga Ah. sa mga balita. Oo, tama. Hindi, pero Sasabihan mo talaga- yung mga politiko, get out. Ayaw mo isole ha. Kurap ka, get out! Hoy, huwag tayo magkalimutan para wala pa tayo. Nagtatawanan tayo dito. Maalala ko lang, wala pa tayong nakikitang pruweba. Pasko na ha, wala pang Wala pang nanalo. Nakulo ko bigatin ha. Nag-get-awan tayo dito. Yung pinakita na kulungan, parang wala pa. Meron na ba? Parang wala pa. Wala pa. Sandali lang. Sandali lang. Pero may mga naaresto, pero sabi nga nila mga dilis. Gusto namin mga salmon. Diba? Yun ang mga gusto namin. Sabi Mga nila tuna. sa social media nakita ko mga starlet daw. Wala pa yung mga Bida. Totoo naman. star. Totoo Wala, naman. wala. Kasi itong mga maliliit Kung na sa to. pelikula, hindi mo talaga papansin. Totoo nga. Sino ba itong mga to sa pelikula? Hindi pwede. Totoo, Extra. totoo. Yung mga hindi kikilos hanggat walang kumpas na ng mga malalaking isda. Wala yung mga malalaki. Passers-by. Passers-by. Pero yung mga tunay. Oo. Uy, ang ganda pa man din ng pinagawa sa kanila. Hindi ba sila excited doon? Alin? Yung kulungan. Hindi. Wala na mas gaganda pa. Nakita mo, pag kinumpara mo dun sa usual na kulungan, hindi pa nga ganun ha. Alam mo, pinita naman ang ulo. Okay na tayo. Kalma. Kaya Okay na. sabi nila, na ano ako eh. Doon na daw sila ikukulong sa normal na ano. Sabi? Oo, kasi Anong yun gagawin daw, dun sa pinagawa? extra lang daw yun kapag kailangan pa. Depende kasi yun sa kaso eh. Kung saan ka Kasi kakasuhan. nga, alam din nila sobrang Doon tayo dami kukulong. nila, kaya ganun. Ginandanan nila, no? Mag-overcrowding Oh, pa kalma dun na, sa... kalma na. Nako, get out! Get out! 5:43 na po ngayong Martes. Lord. At kalma. Matapos ang ilang trending update na yan, ito na po ang ilang pampabuhay na mano namin sa inyo ngayong umaga. Higit 2 linggo bago magpasko, presyo ng ilang Noche Buena items abay nagtaasan na. Sinasabing 500 pisong budget sa Noche Buena ng DTI muling inalmahan ng mga mamimili. Kampo ng sangkot sa flood control scam na si Sara Descaya, nilinaw na hindi siya nagtatago. At showbiz, Enrique Hill, Piolo Pascual, Ashton Olviga at iba pang cast ng Manila's Finest nagpakilig sa fans. Para naman sa isa pang Christmas sayang pasyalan, si Laila excited at paagang lumarga sa Excite Amusement Park. Silipin natin yan mamaya. Another pampaganda sa ating umaga dahil mamaya makikipagkulitan tayo sa ilang kandidata ng Miss World Philippines. Abangan! Good morning kapatid, bangon na po. Nakito na mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Higit 2 linggo po bago magpasko, tumaas na ang presyo ng ilang Noche Buena items. Kaya naman, ang ilang mamimili diskumpiyado sa sinasabi ng DTI na kasya ang 500 piso para panghanda sa Pasko. Nasa Frontline po na balitang yan, si Kari Keito.
Inuunti-unti na ni Jasmine ang pamimili ng pang Noche Buena. Nasa 2,000 pesos na raw ang nagastos niya sa pang carbonara at macaroni chicken salad pa lang. Kaya naman para sa kanya, imposible talaga ang 500 pesos na sinasabi ng DTI. Diyos ko po, di talaga kakayanin ng 500 kahit saan tayo magpunta. Ang Pasko, minsan lang po yan, kahit walang-wala tayo, gagawa po natin ang paraan yan na mairaos natin sa maayos naman po. Sa kabila niya, naninindigan ang DTI na kasya ang 500 pesos sa isang simpleng Noche Buena. Yan ay kahit halos 100 sa higit 250 holiday items daw ang nagtaas presyo, bunsod ng mas mahal na ingredients, packaging at labor costs. Gaya na lang ng ilang brand ng queso de bola na halos 310 pesos na ang kalahating kilo mula 300 pesos. Pati nata de coco, nagmahal na ng 20 pesos. Nagpunta ang News 5 sa supermarket na ito sa Mandaluyong City kung saan karamihan ay mas mura pa ang presyuhan kesa sa nasa price guide ng DTI. Sinubukan nating bumili ng pang Noche Buena for 500 pesos. So ito na yung mga napamili natin. Papakita ko sa inyo isang promo pack na may pasta, bundle ng fruit cocktail, hotdog pansahog doon sa pasta, at isang queso de bola. Pero ang total niyan ay higit na roon sa sinasabing 500 piso o halos 540 pesos na. Wala pa riyan yung ham na kailangan nyo pang paglaanan ng another 500 pesos or more dahil kagaya ng hamon na ito, higit 600 pesos ang halaga. Nagpunta rin ang News 5 sa Divisoria sa Maynila. Dito, 5 hanggang 10 piso na ang iminahal ng ilang prutas. Kabilang dyan ang lemon at pongkan na 20 pesos na kada piraso, kiwi, orange at peras na 25 pesos at apple na 20 hanggang 40 pesos kada piraso na. Umaabot naman ng 250 pesos ang kada kilo ng grapes. Inaasahang magmamahal pa raw ang mga ito habang papalapit ang Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Pinag-aaralan na ng MMDA ang pagpapatupad ng uniform truck ban at stop-and-go scheme para makabawas sa bigat ng trapiko ngayong Christmas season. Sa Frontline, ang balitang yan, Simon Guavez. Namumula ang kahabaan ng Marcos Highway nitong Sabado. Mula yan sa bumper-to-bumper na traffic ng mga sasakyan na nag-embudo sa kalsada. Kaya ang ilang commuter napilitang maglakad. Damang-dama na ang holiday rush. Ayon sa MMDA, marami na ang mga sasakyan noong mga oras na yon. Sumabay pa na merong mga tiyanggi sa Kaita, fiesta sa isang barangay sa Antipolo, 6 na aksidente sa Marcos Highway at ang mga motoristang napilitang mag-counterflow dahil sa heavy bigat na traffic. Ang motorcycle taxi rider na si Ryan, iniinda pa rin ng kalbaryo nung Sabado. Inabot kasi ng mahigit 3 oras ang paghatid niya ng isang pasahero mula Cubao pa Kogyo, Antipolo. Kahit motor, hirapan pa makasingit yan, sir. Sobrang aksaya sa gasolina, lugi talaga. Kaya garahe na lang, diretso garahe na lang talaga, sir. Marami ring jeepney driver sa lugar ang umaaray, lalo't nabawasan daw ang dami ng ikot ng biyahe nila dahil sa bumibigat ng Christmas traffic. Talo po. Bakit? Sa diesel pa lang mahal eh. Tiis na lang po. Kasi wala naman tayong magagawa sa hanap buhay natin ganun eh. Kahit holiday, sandali ring bumagal ang takbo ng mga sasakyan sa bahagi ng Marcos Highway na nasa tapat ng isang mall. Pinaka-naiipon pa rin ng mga sasakyan sa U-turn slot sa lugar. Dahil dito, nakatakdang makipagpulong ang MMDA sa mga LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Antipolo at Cainta na sakop ng nadaraanan ng Marcos Highway. We really have to have a uniform traffic management plan. And of course, tama yung sinabi ni Mayor Junjun na we have to involve the homeowners of each subdivisions there. Kabilang daw sa pag-uusapan ng pagpapatupad ng uniform truck ban, posibleng stop-and-go scheme sa mga intersection at mas maraming traffic enforcers na tututok sa daloy ng trapiko imbis na sa mga violation. Pati na rin ang mahigpit na pagbabawal sa mga tricycle, e-bike at kuliglig sa main thoroughfare. Sa tansya ng MMDA, posibleng umabot ng 5 hanggang 10% ng mga sasakyan ang madaragdag ngayong papalapit ng holiday season. Kaya payo nila sa publiko, mas tangkilikin na lang ang mass public transportation. Nagbabalita mula sa Frontline,
Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, simula po ngayong araw, December 9, Martes, pinalawig na ang operasyon ng LRT Line 2 bilang paghahanda sa dami ng mga biyahero ngayong holiday season. Hanggang alas 10 po ng gabi ang huling biyahe ng tren sa Antipolo Station. Hanggang 10:30 naman ng gabi ang last trip sa Recto Station. Pero mas maikli ang operating hours ng LRT2 sa December 24, bisperas ng Pasko. Ganun din sa December 31 o bisperas naman ng Bagong Taon. Pinaiksi rin ang oras sa operasyon ng MRT3 sa December 4 at December 31. 7:45 p.m. naman po ang last trip mula sa North Avenue Station. Habang 8:23 p.m. naman ang huling biyahe sa Taft Avenue Station. Sa December 25 at January 1 naman, alas 6:30 pa ng umaga magsisimula ang unang biyahe sa North Avenue at Taft Avenue Stations. Pero alas 10:30 ng gabi ang huling biyahe mula North Avenue at bandang alas 11 ng gabi naman mula Taft Avenue Station. Pong minomonitor ang low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin na natin ang pinakabagong ulat panahon ngayong araw po ng Martes. Kasama pa rin ang ating resident meteorologist, Weather Tita Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good morning, kapatid! Good morning, Mami Dibs, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes at patuloy nga natin binabantayan. Ito pong ating low pressure area na unti-unti na rin po lumalayo sa ating bansa. Ito po yung dating bagyong Wilma. Ito pong ating low pressure area ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 390 kilometers west ng Puerto Princesa, Palawan. Yan po ay nandito na sa West Philippine Sea at palabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Halos wala na po yung direktang epekto sa atin, pero humihila pa rin po yan ang ating amihan kung saan nagdadala po ng malamig na panahon sa hilagang bahagi ng Luzon at nagpapaulan naman yung ating shear line dito po sa northeastern portion ng Luzon. Sa katunayan, ito na lamang area sa Kalayaan Island, sumasabit po yung kaulapan ng ating low pressure area, pero ang malaking bahagi ng Mimaropa, Visayas at Mindanao mananatili pong maaliwalas na yung ating panahon. At if ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated na lamang o yung mga pagulan daglian at nangyayari tuwing hapon at gabi. Samantalang, ito pong areas ng Luzon, medyo mataas pa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan dito po sa mga areas ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, kasama na po dyan ang Cagayan, maging dito sa Aurora at ilang bahagi ng mga kabundukan sa Cordillera dahil sa epekto ng ating shear line. So posible po dyan yung ating mga thunderstorms ha. If ever meron tayong thunderstorms, yan po ay malalakas na mga buhos ng pag-ulan. Minsan may kasama pong pag-ulan at pagkidlat. Minsan posible rin po magdulot ng mga pagbaha. Dito sa Metro Manila, mas mababawasan na po yung epekto ng ating shear line, mas maliwalas na po yung ating panahon. Malamig po sa gabi at madaling araw, pero pagsapit ng hapon, magiging maganda naman po yung ating sikat ng araw. Pero again, sa dakong hapon, pwede rin po tayo makaranas ng mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms. At mga kapatid, kapansin-pansin din po ang pagbagba ng temperatura o paglamig ng ating panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Ito po yung ating mga naitalang pinakamababang temperatura kahapon. Umabot na po yan sa hanggang 13.6 degrees Celsius sa Baguio City. Bumagsak naman po yan sa 18.2 degrees Celsius dito po sa area ng Kasiguran sa Aurora. 19.7 naman sa Tanay Rizal. At sa Metro Manila, naglalaro sa 23 hanggang 24 degrees Celsius yung ating temperatura. Sa Malaybalay Bukidnon, nasa 20.2 degrees Celsius yung ating pinakamababang temperatura. So, yung ating mga temperatura sa umaga ay bumababa pa po at magpapatuloy pa yan sa mga susunod na araw. Kaya, ugaliin din po natin ang maghanda ng ating kumot at mga jacket para makaiwas sa sakit, lalong-lalo na sa mga walang kayakap sa gabi. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat or sisikat mamayang 6:09 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 5:27 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagi na panahon ngayong Martes ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. Babalikan ka namin maya-maya lamang. 6 na minuto po bago mag-alas 6 ngayong Martes at sa aming pagbabalik, Harry Roque. Sinabing natanggap na ng DOJ at DILG ang arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero ang kampo ng Senador itinanggihan. Paano kala magbibigay ng dagdag kapangyarihan sa ICI? Target daw maipasa ngayong taon. At araw-araw may magiging milyonaryo sa Willionaryo ni Willie Revillame na mapapanood na
bago magpasko. Marami pa po tayong bawal para sa masiksik pa na umaga at tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. 4 na minuto bago mag-alas 6 po ngayong Martes. Mayong buntag sa mga kapatid nating Bisayang nanonood ngayong umaga. Sa frontline sa umaga, natanggap na po ng DOJ at DILG raw ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay Attorney Harry Roque. Pero sabi ng kampo ng Senador, pang Marites pa lang ang mga impormasyon ni Roque. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Su. Magpapasko na pero hindi pa rin nakikita ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Palagi siyang hinahanap, lalo ngayong may babala sa kanya si Attorney Harry Roque na ngayon nasa The Hague, Netherlands. Sa Facebook post nito, sinabi ni Roque na meron na umanong warrant of arrest kay Bato. Huwag daw papakidnap ang senador at igiit ang kanyang karapatang usigin muna ng korte sa Pilipinas. Dagdag pa ni Roque, matagal nang may warrant kay Bato ang International Criminal Court o ICC pero opisyal na natanggap ng Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government. Magsisimula pa lang daw silang gumalaw. Nakarating na rin ang impormasyong yan sa kampo ni De La Rosa. Sa programang Storycon sa One News, natanong tungkol dyan si Attorney Israelito Torion, abogado ni Bato. I know you're also close to Attorney Harry Roque, so na-confirm nyo na ba sa kanya that it's true and who his source is? Ang kanyang source is kanyang kaibigan daw eh. Parang second information lang din. Bottom line, Marites pa rin lahat. Pero bago pa man ang balita ni Roque, matatanda ang noong November pa lang, mismo si Ombudsman Boying Remulla na ang nagsabing may arrest warrant na si Bato. Kinabukasan, hindi kinumpirma ng ICC kung meron na nga bang arrest warrant. Pati ang DOJ, wala rin daw natatanggap na kopya ng warrant, gayon din ang DILG. Sa kabila niyan, noong November 13, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo nila De La Rosa para hilingin na harangin ang umano'y ICC warrant. Ngayon, muling nanindigan si Ombudsman Remulla na totoo ang arrest warrant. Iginiit niyang hawak niya ang unofficial copy nito. Dagdag pa ni Remulla, huling nakita ang senador sa Pampanga. Pero sabi ni Torion, bluff yan ni Remulla. Alam mo naman si Ombudsman Remulla, lahat ng information nandyan sa kanya. Pero kung tatanungin mo, ayaw ibigay. Baka ginawa naman yun para mabulabog si Senator Bato at mag-move kaagad at ma-monitor na nila. Ang tawag namin yan, bluff. Kung wala nga sa Pampanga, nasaan nga ba si Bato? You still don't know where Senator De La Rosa is? Affirmative, ma'am. Affirmative. And I don't want to know also. I'm not asking so that I will not be able to lie to you if you will ask me. Hindi ako magsisinungaling po. Sakali namang totoo ngang may arrest warrant na kay De La Rosa at makukulong siya sa The Hague kasama ang dating Pangulo, sana raw ay payagan si Bato na makapag-participate sa posibleng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I do hope and pray that if such happens, Senator Bato would still be allowed to participate in any impeachment proceedings against the Vice President of the Republic of the Philippines. Sa kabila niyan, hindi muna nagkomento ang ICC sa mga anilay espekulasyon. Lahat daw ng court records ay nakapublic sa ICC website. Maging ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, wala raw impormasyon sa umano'y arrest warrant kay Bato de la Rosa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Nilinaw ng abogado ni Sara Diskaya na hindi siya nagtatago. Kasunod yan ang pagde-deploy ng tracker team ng pulisya para bantayan ang kontratista kahit wala pa ang warrant of arrest laban sa kanya. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Nasaan na si Sara Diskaya? Ngayong sinampahan na siya ng reklamo. Ayon sa kanyang abogado, ang kliyente namin, si Ma'am Sara Diskaya and Roma Rimando, hindi po sila nagtatago. Nandiyan lang sila. tugon niya ng kanilang kampo matapos mag-deploy ang PNP ng intelligence at tracker team para hanapin sina Diskaya at iba pang sangkot sa flood control scam sa Davao Occidental. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi raw sila makatakas oras na ilabas ang arrest warrant. Nitong Biyernes lang nang sampahan ng reklamong malversation at graft sina Diskaya at siyam na iba pa sa Digos Regional Trial Court. Ang korteng yan ang maglalabas ng arrest warrant.
Nag-ugat ang reklamo sa 95.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa bayan ng Jose Abad Santos. Ayon sa PNP, pinaiigting na nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, pati na sa mga airport authorities at mga LGU, partikular kung saan huling nakita si Diskaya. Nilirespeto naman daw yan ng kampo ng mga Diskaya. Wala rin daw silang balak tumakas. Basta nandyan lang sila, ma'am. Kung may balak silang tumakbo, noon pa. Iginiit din ng abogado ni Diskaya na hindi ghost project ang ginawa nilang proyekto sa Davao Occidental. Nagkaroon ng mga problema yung sa panahon ng tag-ulan, tapos nagkaroon ng mga ibang mga problema dyan, pero nagko-construct sila. Alam mo yung nakaraang bagyo, was out siya, pero may mga natira. O ngayon, ni-repair ulit kasi nga nasa warranty yan eh. Nasa warranty, wala pang 22. Ito, finish na lahat. Finish na lahat. So wala siyang ghost project talaga. Samantala, ibinunyag ni Ombudsman Boyeng Remulla sa panayam ng DZRH na may 2 pang malalaking isda ang sasampahan nila ng mga reklamo sa mga susunod na araw. Kaugnay pa rin ang flood control scandal. Kabilang dyan ang isang senador. Of the big fish, may isa tayong tingin ko hinog na hinog. Pasok na. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag na bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isang nakaupo. Sa ngayon, hindi pa raw natatanggap ni Senate President Tito Soto ang request ni Remulla. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kumpiyansa si Navotas Congressman Toby Chaco na may habol pa sa pagpapalit ng taon ang pagpasa ng Kamara sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Ito po ang panukalang magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Chaco, posible raw matapos ang committee report ng House Committee on Appropriations sa Miyerkules. Didiretso raw ito sa plenaryo at pwedeng maipasa sa ikatlong pagbasa sa December 15. Magbabaikam kami kasi iba yung version ng Senate. 17, i-ratify yung BICAM. So may enough time. Basta mag-meeting yung appropriations bukas at hindi kailangan ng urgency. Sa Senado, isinusulong naman ang panukalang pagbuo ng Independent People's Commission. Si Senator Ping Lacson nagtataka kung bakit tila nawalan ng interes ang palasyo sa pagpapalakas sa ICI. Pero itinanggihan ng palasyo. Marami na rin daw ang napanagot sa katiwalian sa loob ng 4 na buwan. Araw-araw nga po ay may pwedeng maging milyonaryo sa inaabangang bagong show ni Willie Revillame na Willionario. Pasabog nga ang pagbabalik ng Game Master na si Kuya Will sa Will TV via Signal Channel 10. Para makasali sa mga palaro, mag-register na online sa willionario.com. Bukod sa segment na Will Pick Raffle, hindi syempre mawawala ang pamimigay ng jacket ni Kuya Will. Abangan po ang Willionario simula December 21, Lunes hanggang Linggo, 8 p.m. Full force naman po at nagpakilig ang cast ng MMFF entry na Manila's Finest sa kanilang mall shows. Ang aktres naman po na si Bella Padilla ng isa pang MMFF entry na Reconnect, napahanga sa galing ni Andrea Brillantes. Nasa frontline ng balitang yan si Von Belenario. First time magsasama nila Bella Padilla at kapatid star Andrea Brillantes sa isang pelikula. Yan ang MMFF entry na Reconnect. Chika ni Bella sa News 5, mas nakilala niya riyan si Andrea. It's so rare for me to be on set with someone na parang equally excited sa project or like equally passionate. And to think, yun nga, this is a comedy, it's a light film, but she was so focused. Gaganap silang OFW sa pelikula. And speaking of Bella, napahanga rin daw siya sa aktingan ni Andrea. I love working with Blythe. In fact, I might be working with her again soon. I'm very excited to see where Andrea's going back. Bukod sa Reconnect na ipalalabas this Christmas, mapapanood din natin soon sa kapatid network si Andrea at Enrique Hill sa seryeng A Secret in Prague. Next year na ito dito sa TV5.
Isa pang inaabangang MMFF entry ang Manila's Finest. Sinurpresa ng mga bida nitong sina Enrique Hill at Pearl Gonzalez ang kanilang fans sa isang mall sa Quezon City. Sa Vibe Stage naman, nagpakilig ang isa pang bida na si Ashtin Olviga. At from Vibe Stage, present din si Ashtin sa kanilang mall tour sa Cavite kasama ang co-star sa Manila's Finest na sina Piolo Pascual, Paulo Angeles, Enrique Hill at Pearl Gonzalez. Ito yung pelikula, alam mo yung setup niya is 1960s pero yung tinatakal niya problem is yung same na problem pa rin ngayon. Kaya sana suportahan niyo po itong pelikulang to. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Mamaya, baon idea para sa mga madalas maipit sa traffic. Gagawa tayo ng cheesy hotdog bun. At sa Larga, exciting indoor thrill ride ang susubukan ni Laila. Sa On The Go naman, today is National Pastry Day. Kaya naman, si Eat Girl Maui may nadiscovering patok na crepe rolls. Maui, best job in the world talaga tong kapatid kong to eh. Huwag po kayong alis mga kapatid. Napakalalim pa nating busog na busog ang episode natin today. Ano? Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa kapapasok lamang na balita, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na pina-freeze ang bank accounts at ari-arian ni Benguet Representative Eric Yap at kapatid niyang si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Sa ulat ni Pangulong Marcos, sinabi niyang naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order para sa mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Sakop ng pagpapafreeze ang 280 na bank accounts at 8 eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Naunang sinampahan ng reklamo ng DPWH ang Silver Wolves dahil sa umunay maanumalyang flood control project sa La Union. Si Congressman Eric Yap ang sinasabing beneficial owner umano ng Silver Wolves kahit nag-divest na siya rito. Ang kapatid niya namang si Congressman Edvic ay pinadalhan umano ng pera ni Sara at Curly Discaya base sa impormasyong nakuha ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Pangulong Marcos, 16 billion pesos ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 na karamihan daw ay may kaugnayan sa flood control projects. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Binalita rin ni PBBM na 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental ang nagpahayag ng susuko sa NBI. Inaasahan din daw na lalabas na ngayong linggo ang arrest warrant laban kay Sara Discaya. Alam niyo po ba mga kapatid, ngayong araw po na ito mismo ay tinatawag nating National Pastry Day. Kaya naman po, ang ating Eat Girl na si Maui, dinayo po ang isang kainan na patok para sa kanilang crepe rolls. Aba, Mau kapatid, ano-ano ba mga flavors ng kanilang mga crepe rolls dyan? Mama James, good morning! Happy Tuesday and you are right, today is National Pastry Day. Kaya naman, nandito tayo ngayong umaga sa Dream Rolls Dessert Cafe dito po sa Santa Mesa, Manila. Talagang dinayo natin to at ito talaga nung pinadala sa akin yung material nito. Nakita ko pa lang yung picture, takam na ako. That's why I am so excited to be here. At kita nyo naman po, ito sa harap natin, ginagawa natin ang kanilang bestseller na crepe roll. Ito yung mango whipped cream nila or mango cream nila na flavor. Ayan. So ito, sinisimulan ko ngayon. Pero syempre, magpapatulong tayo sa paggawa nito at pagtapos ito. Kaya tawagin ko ngayon si Sir Jom, ang kanilang supervisor. Hi, Sir Jom. Good morning. Morning po. Good morning, Sir Jom. Tama ba itong ginagawa ko? Yes po, i-spread Okay. na lang po siya.
Suspend lang natin. Okay, so ito ginagawa natin ngayon. Kwentuhan nyo kami. Ano po ulit ito? Yan po yung crepe roll po namin na mango and cream po. Okay, mangoes and cream. Isa pa to sa best seller. Yes po. Uy, nice. Kasama po siya ng ube queso. Ube queso, oo. At actually, marami pa kayong ibang flavors. Pero ngayong itong nasa harap natin, ito nga itong mango and whipped cream or mango cream. Okay, yan. So, ang next step natin, ngayon, naglagay tayo ng whipped cream, mga kapatid. Ang next step natin ay Lalagyan po ng mango. mango. Okay, so ihilera natin. Uy, masarap na combination to ha. Mango and whipped cream. Balita ko, nakakailang tubs kayo in a day. Nakakaano po kami, ma'am. Combined po is nasa 100 plus tons po. 100 plus, umaabot din kayo ng 200 minsan. Minsan po pag rush hours po. Ayun, oo. Kasi dito lang yung mga orders nyo. Yes po. Tama. So, online talaga kayong mas patok. Yes. Tama. Okay. Alright, so dadagdagan ko pa dito. Tama na yan, Okay sir. na po. Okay, tapos next, halika, tulungan niyo ako. Gaganon din natin siya. Uy, challenging pala to. Tapos, Both side po is roll po. Ayan. tapos, Yan, start from there po. Tapos, i-roll natin. Tatap, tama. Yes po. Para pala siyang lumpia, ano? tama po. Diba? Para ka nag-roll ng lumpia. Ayan, tama. Galing niyo, mama po. Uy, ang Wala galing. pang three. Uy, baka you're too early. Don't say it yet. Baka naman magkamali. Ayan na nga, nabutas ko na. Okay lang po siya. Oh my God, nabutas. Okay, ayan. Yan. Tapos, yan. Ang ganda, ang linis. And then next, lagyan natin Ilagay sa ko na plato. Tapos, ika-cut na natin. Or sa, pang-cut. Ayun. So, sa gitna lang ang cut. Tama? So, ito, masarap kinakain na chilled. Nang chilled po. Hindi frozen. Hindi. Okay, iba yung chilled sa frozen, ha? Okay. Oh! Galing. Ayun, no? Yan! I'm so proud of myself! Thank you! Na para bang hindi ako tinulungan ni Sir Joe. Okay. Ayan! Ang ganda! Okay. Share ko lang din, mga kapatid. Meron din tayong flavor na Ube queso. ube queso. Slice ko rin. Pakita ko sa inyo. Halika po. Ayan. Tingnan nyo naman sa mga ube queso lovers dyan. Tulad ng Mami Chiki namin na nasa studio. Uy. Wow! Look at that! Wow, so ayan, may cheese, may keso. Ay, may cheese na, may keso pa. Okay ka lang, Maui. Okay, may ube at may cheese. Okay, I'm so excited. Gusto ko na siyang tikman, Sir Joe. Pero kasi dito sa On The Go, kailangan may kasabay akong titikim. Kaya halika, mga kapatid, maghanap tayo ng titikim kasama ako nitong napakasarap nilang crepe roll na cream and mango. Look at that, look. Sarap. Okay, tara. Hanap tayo ngayong umaga ng titikim. Sino po ang gusto tumikim dyan? Hello! Ayan, may naglalakad, Sir Joe. Hello po! Ako po si Maui David. Pwede ko kayong malambing na makitikim nitong mango crepe roll. Okay lang? Okay, sige. Anong name nila? Wait, awakan ko to. Anong name nila? My name is Mingoy. Mingoy. And? David po. David! Yes. Ang babango nyo naman! Mukhang talagang very fresh. Okay, try natin ito. Ito si Sir Jom, ang supervisor po dito sa Dream Rose Dessert Cafe. Try po natin. Ito ako gumawa, special to ha. So sabay-sabay nating titikman, tapos mamaya paparate ko sa inyo, okay? Alright, let's go. Hiwa na po kayo dyan. Ayan, so ito mango and cream flavor. Mahilig ba kayo sa mango? Yes po. Ayun, perfect. Ayan, sige po, kuha na kayo. Okay, una na ako ha, tatay ko na. Bro. Ay, ang sarap nung, whip nyo. At saka nung mango, ang sarap ng combination. Ito yung dessert na refreshing. Hindi po siya nakakasawa, mga kapatid. Sarap, no? Yes. Tapos yung mangga nyo, parang kailangan may saktong hinog lang. So talagang chine-check nyo yun. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Hindi rin po pwedeng override. Overripe, hindi pwede, no? Okay. Ang sarap. Magkano sisimula to, Sir Joe? Panalo. Yung mango and cream and Oreo po is 285 pesos. 285. Tapos sa ube queso po namin is 290. Wow. Okay, wait lang. Ako talaga, ano masasabi nyo? Grabe. Nagsama? Panalo. Ano yung favorite mong part niya? Yung mango? Yung mango. Talaga, no? Nakakasarap ng dagdag sarap. Kayo, Sweetie. For me, masarap po siya yung mango niya, yung cream niya. And then yung itong, Yung crepe mismo. Ang sarap Okay. Okay, sabi mo lumpia yan, hindi yan lumpia. Okay, syempre, kailangan iparate ko sa inyo. Anong rating ninyo? Ito, get nyo na. Anong rating nyo, sir? Ito.
5? Ay, panalo. Sabihin, bet na bet mo talaga. Ikaw? 100%. Oh, ikaw? 5. So, 10 together. Ay, panalo. Okay, napakasarap. Okay, sakto. Magpapasko na mga kapatid. Isa to sa pwede nyong ipamigay sa halagang nagsisimula sa 285 pesos, Sir Jom, no? Yes. Okay, sa mga kapatid natin na excited na at gusto ding itry ang inyong rolls dito sa Dream Roll Dessert Cafe. Saan kayo mahanap at paano? Pwede niyo po kami puntahan sa 2113 Road 5 po, Santa Mesa, Manila. Okay. Or pwede niyo rin pong search yung Dream Rose sa Google Maps. Phone number. Actually, pwede niyo po kami contact via FB Messenger. May Okay. nagre-reply naman. Nag-ano rin kayo, deliver, pwede Yes rin, po, pwede i-deliver mag-book. din po kami. Okay, perfect. Anong oras kayo nag-open? We open at 8 a.m. po hanggang 9 p.m. Okay, pwede rin bulk orders, mga gustong Yes po, ipamigay ngayong darating na Pasko, Meron po pamigalo. kaming promo ngayon na party package po para sa mga crepe po. Okay, perfect. Ayan, kung hindi nyo na kailangan masyadong mag-isip kung ano pwede ipamigay, isa na to sa masarap na pwede nyong ipangregalo, ipamigay, dalhin sa mga salo-salo at ngayong darating na holidays. Tikim Squad, thank you so much, ha? Thank you so much for today. Mamaya ubusin natin itong magkakasama, okay? Thank you, Sir Jong! Thank you po. And of course, dito lang yan sa Dream Rose Dessert Cafe dito po sa Santa Mesa, Manila. Okay? Pagtutulungan muna namin itong dessert. Back to the studio muna! Thank you, guys! Sir Jom, David at si Minggoy, ang aaga nating mag-crepe. Napakasarap talaga namang takam na takam kami para sa National Pastry Day today po yan. Maraming salamat, Maui, live from Santa Mesa. Simula na nga na 3 araw na tigil pasada sa pangunguna ng transport group na Manibela. Ramdam na nga ba ng mga commuter ang epekto niyan this Tuesday morning? Alamin natin yan kay Traffic Tito Mondi na live mula sa Dagtahan sa Santa Mesa, Manila. Tito Mondi, good morning. Kamusta na ba ang mga biyahero dyan? Sayawan mo na lang, Tito Mondi, para sa mga bad trip. Yes, Mami Chicken, ngayong umaga nga ay naghahanda ng transport group na Manibela para sa 3 araw na transport strike na gagawin nila nationwide mula ngayong araw hanggang December 11. Kasabay niyan ay nakaantabay na rin ating mga committees natin para sa magiging epekto ng kanilang transport strike ng Manibela. At ngayong araw ito makikita nyo nga sa aking likuran, ang ilang grupo ng Manibela na kanya-kanyang hawak ng mga tarpaulin ay pinaglalaban na nakalagay na no to jeepney phase out, no to ibalik ang fibers sa prangkisa. Ito ba, ibalik ang fibers sa prangkisa at transportasyon ng kabuhayan kaunlaran. At ayon nga dito sa pinaglaban ng Manibela, dahilan ng kanyang maluwakang transport strike ay ang sobra raw ang penalty sa sobrang bagal ng proseso sa mga government documents, kaya parang araw-araw silang hinahabol ng abala at gastos. Ang Manibela galit na galit sa mga multa na sobrang taas at parang padalos-dalos ng araw at may mga penalty pa raw na lagpas na sa 12,000 pesos. Isa pa sa malaking problema na naranasan mga kapatid natin driver, yung sobrang bagal daw ng proseso ng mga dokumentong gaya ng rehistro at franchise renewal. Dahil dito, hindi makabiyahe ng legal ang maraming jeepney drivers. At ang masakit nga raw dito, yung mga yan siyang dapat tumulong sa kanila ang nagpapahirap, sabi ng Manibela. Sabi nga ni Manibela, pinapahirapan pa rin sila lalo na kapag unconsolidated pa yung unit, isang PUP driver operator, kailangan pa rin daw kumuha ng provisional authority. Kaya para sa kanila, dagdag berry na dagdag lakad pa, dagdag stress pa. Ngayon nga, makikita natin dito si Manibela Chairman Mar Balbena. Tingnan natin, kakausapin natin. Sir Mar, good morning po. Sir, matanong ka lang po. Sir, itong magiging transport strike natin, sa tingin po, gaano po kalaking epekto po ito sa mga commuter ngayong araw? Ngayon po, kitang-kita naman natin, naglalakad po yung mga pasahero natin. Nakakaawa man po, kaya lang wala ho kaming magawa dahil nga itong ating pamahalaan, wala rin namang ginagawa na mabuti, lalo na po ang DOTR, LTFRB at LTO. Kitang-kita po natin yung mga pasahero naglalakad. Kasi ito lang bang po talaga ang sasakyan dito. Yung lawak po nitong transport strike, kitang-kita na po natin ngayong umaga pa lang. Wala pong masakyan yung ating mga kababayan dahil nga po, tingin natin kung naghanda man ang gobyerno, kulang po sa paghahanda. Kami ho, nahahabag din kami sa ating mga mahal na mananakay.
Kaya lang, ito lang po yung huling resort para po tayo ay mapakinggan ng ating pamahalaan. Thursday pa o Friday, nagsabi na ang ating Pangulo na ayusin, kausapin tayo, makipagdialogo. Pero sa loob ng 3 araw, kukuya-kuya-kuy lang po yata yung mga taga-DOTR, LTFRB at LTO. Siguro, long vacation, long weekend, nagpakasarap po muna sila kaysa unahin at intindihin po yung kinakaharap na problema ng pampublikong transportasyon, lalo na po yung ating mga mananakay. Opo. Sir Mar, anong oras ba magsisimula itong transport strike natin? Actually, kagabi po na gumarahi po yung ating mga kasamahan. Gumarahi po kami kagabi, hindi na po kami bumiyahe. Pagkatapos po namin gumarahi. Nandun na po, katulad po nito, makikita nyo, yung mga jeepney namin hindi na po bumiyahe ngayong araw. Opo. Sir, mula po dito, galing po kami sa PhilCOA, sir. Paano ba magiging natin, ang flow po ng ating strike? Kasi iba-ibang transport strike, iba-ibang strike centers po ang ikinasa namin. Mamayang 11, baka pwedeng pumunta kami ng LTFRB or LTO, pwede rin po sa DOTR. So, mag-aantay pa po tayo kasi tinitignan pa namin, i-assess namin kung ano po yung nangyari. Pero ngayon pa lamang po umaga, ang dami na pong nag-send sa atin na talagang wala pong masakyan yung ating mga kababayan. Ganyan katigas ang puso ng ating mga namumuno sa gobyerno. Wala silang pakialam kung mahirapan sa pagpasok o pagbiyahe ang ating mga kababayan. Sir Mar, nabanggit mo po itong mga apektado po nating kababayan. Ilan po ba ang inaasahan nating apektado po na commuter? Kanina po, kahapon po, ang inaasahan natin nasa 20 to 25,000 lamang na mga jeepney ang hindi bibiyahe sa Manibela ngayong araw. Pero ang pagtaya po natin nasa mga 40 to 50,000 po ang sasama ngayon. Dito pa lamang po sa NCR at nationwide siguro aabutin po ito ng 150 to 200,000 na mga pampublikong sasakyan na talagang apektado po na hindi po makabiyahe ngayon. Opo, sir, pahabol kong tanong, mula ngayong umaga hanggang anong oras po ito? Sa araw-araw po, sa 3 araw na counter strike, transport strike po natin. Basta po, diretso ho kami na hindi po bibiyahe ngayong araw hanggang depende kung ano ang magiging aksyon ng ating gobyerno. Siguro hindi naman ho kami nagmamatigas. Kung sila natitiis nila yung taong bayan, kami hirap din. Ngayon pa lang kitang-kita na namin. Ayan po, makikita natin yung mga pasahero. Wala pong masakyan. Kawawa po talaga. Sir Mar, isa pang pahabol natin tanong, pag natapos po itong 3 araw po natin na transport strike at wala pong ginawang gobyerno, ano pong aasahan po namin sa Manibela? O pwede pong ma-extend pa yung mapalawig, yung transport strike. Depende po kung ang pamahalaan, lalo na partikular ang DOTR, LTFRB at LTO ay nakikita nila o natutuwa sila na nahihirapan po yung ating mga mahal na mananakay. At natutuwa sila na walang makain yung mga driver at operator po na nagtitigil pasada ngayon. Okay po, Sir Mar. Maraming po salamat. Maraming salamat po. Yan muna ating morning biyahe mula dito sa Nagtahan. Back to studio. Alright, maraming salamat sa iyo, Tito Mondi Lopez. Paganda na rin yan na nalalaman ng ating mga mananakay ang mga plano-plano ng Manibela at iba pang mga grupo dyan. Babalikan din namin kayo buong araw dyan sa Nagtahan. Salamat, Mondi. Naghahanap ba kayo ng exciting indoor thrill rides na perfect for the kids at syempre sa buong family? Yan po ibibida sa atin ni Laila na dumayo at lumarga sa Alabang. Ang tari, Alabang. Para subukan po ang extreme rides ng Excite Amusement Center. Ate Laila, itour mo naman kami dyan. Ay, naku, Angela, eto na, jujunggaan na kami dito, banggaan, legal. Kasi nga, di ba, eto nga ang bumper. Ay, di ba, bongga-bongga lang talaga. Ops, walang preno. Ayan, pero wag kayong mag-alala, naka-seatbelt tayo, ha? O, di ba? Good job. Andito nga tayo ngayon. Good morning, kapatid! Good morning, Angela Lalat Studio. Andito tayo ngayon sa Excite Amusement Center in Festival Mall, Alabang. Nako, bonggang-bongga lang talaga dito. Nako, dahil dyan, bibigyan ko kayo ng konting pack na facts tungkol dito sa ating nilargahan ng ating Duster of the Day today. O hindi ba? Alam nyo ba na ang Excite
ay isang indoor thrill ride zone sa buong festival mall na may cyber theme. Ay nako, neon ng lights, mga ganyan. Brings back the 90s. Ate Angela, lalala. Nako, matutuwa ka dito. Siyempre, meron ding mga energetic music. Nako, perfect talaga yung pang-vibes ng mga mahilig sa adventure. That's number 1. Pack na fact number 2. Nako, swak ito ha. Para sa kids 10 years old pataas, pati na rin sa teens at sa buong pamilya na gusto ng exciting activities. At pack na fact number 3. Nako, lahat ng rides ay imported from abroad. Kabilang ang mga galing po sa Netherlands, kaya sure na matibay at safe ang bawat sakay. At number 4, kilala ang Excite sa sulit na ride tickets sa mga promos tulad ng weekend ride all you can. At pack na fact number 5, ayan, indoor ang buong lugar kaya rain or shine, ay nako, tuloy ang saya, walang aalalahanin sa panahon, ang saya-saya. So, naandito ngayon tayo sa tinatawag na Extreme Explode Drive. Kasi nga, Bamcar, tawagin na natin ang ating makakapanayam, bonggang-bongga, si Ma'am Mary Ivy P. De Pedro, ang Corporate Marketing Manager ng Festival Mall. Good morning, ma'am! Good morning! Ay, ayan, o, diba? Kasi walang preno, pero... Good morning! Good morning, ma'am. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa Excite. Oo. At paano ba nagkaroon ng ganito? In fairness, maraming salamat at nag-visit kayo dito sa Festival Mall, Alabang. So, ito is under Philinvest Malls. Yes. Yung may-ari talaga ng Philinvest Malls, they wanted na magkaroon ng one-stop shop destination talaga for families. Okay. So, para mag-shop ka, magdadine ka. At the same time, after nun, mag-relax na lang talaga buong family dito para mag-rides, Okay. mag-arcade. Yun ang talagang objective. Okay. Kaya nagkaroon tayo ng amusement center sa mall. See. Tapos, ma'am, kailan pa ba to? In fairness to the mall, 1997 pa to. So talaga? during the time na ginagawa tong mall, ginagawa na rin talaga tong Itong ride. So Excite. yeah, so we're Oh. 27 years already. Ganun na siya Okay. katagal dito sa Alabang. Yan. Pero ma'am, ang tanong is, kasi di ba syempre katulad nito, mga ating mga bump cars and ano-ano pa po ba yung mga rides na naandito? So aside from the Explode Drive, Explode ano yung Drive pwede natin natin ma-explore? Yes, Ayan, dito sa Festival Mall Amusement Center kasi Okay. ng Excite, tatlo yung rides talaga namin. Bukod dito sa Explode Ride na bump car, meron Okay. kaming sariling go-kart inside the mall. So, Okay. yung tawag naman natin doon ay Cybertracks. Ah, At syempre, Cybertracks. pinaka-paborito ng lahat, Ano? ang indoor roller coaster, ang ating extreme coaster. So i-experience ba natin siya ngayon, ma'am? I-experience natin siya. Kailangan mo siya ma-experience kasi Okay. ito ang biggest and longest indoor roller coaster in the Philippines. Ay, wow, ang So, kailangan mo bongga. talaga siyang If it's experience. the biggest and the longest, gaano po kahaba at kalaki ite? Yung laki, hindi natin masabi yung exact, pero yung haba, it's around over 300 meters long. Over 300 meters long. Yes, Wow, ang Kaya bongga talaga naman ma-experience nun. mo ito, Lai. Aha, okay, Kasi sige. para sa mga thrill seekers and adventurers, talagang perfect ito na bisitahin nila sa mall. Okay, so saan ako uupo, ma'am? Magkatabi ba tayo o magkakaisa tayo ng seats? Actually, mas maganda, Kung either doon ka magkakaisa- sa dulo huli or ko. dito sa harap. Ah, para dito mas na ako feel mo. sa harap So, bilang dito na ako nabibo sa... ko ngayong umaga. Dito na ako sa harap dyan sa likod At ko. sasakay ako sa likod mo. Question, bago tayo sumakay or habang siguro pinafasten tayo ng ating Kuya Bells. Yes. Speaking of which, sabi nga natin, galing sa ibang bansa, no? So, gaano po ba ka-safe ang ating mga rides dito? Siyempre, as parents, siyempre mga tito at tita. Sige po, paano po yung ginagawa nating checks on safety? Good thing na tanong mo yan, Lai, no? Kasi ginagawa talaga namin dito na preventive maintenance is every day. Like, Every day, before we open, nagkakaroon na siya ng maintenance, yung mga engineering namin. Okay. And then, right after we close, nagkakaroon pa rin ng preventive maintenance yan. That's so apart from the wise. weekly, monthly, and annual namin. Yes, that's what we do. Kaya nga yung mga pumupunta dito, talagang they feel safe kasi well-maintained talaga yung mga rides natin. Okay, so Yan. eto na. Angela lalala. Teka, parang huwag sana pabaliktad ang sakay para ma-experience natin. Eto na, Angela lala. Ay! Yun na yun, kuya. Ay, Jay ako. Sorry, Yun na po Jay. talaga yun? Safe na to? Ay, wait lang. Okay. Hay nako, sige, try natin i-experience. Eto Ay, hindi ako tinatawag makakapasok. nilang Explode. Extreme coaster. Extreme Hindi ako coaster. papasok. Nako, grabe. Wait lang, Okay, papasok na ma'am. ako. Ay, So, gusto mo habang, pumasok na habang ako. ikinakasa ka dyan, ready na ba tayo? Okay, try natin magtanungan Lai, habang kailangan nakalock yung ano mo, nagro-roller ha? coaster. Yes, nakalock. Yan, Kuya, okay. nakalock na po ba to? Double lock po ba? Charing!
Okay, sige. So, ano nangyari? Ayan, itry natin itong extreme coaster at para mas makita ninyo mga facial reaction namin, gagamit tayo ng isa pang cellphone camera. O, di ba? Para isasama ko rin kayo sa ride kasi, mali, ano ba yan? Isasama ko rin kayo sa ride para makita nyo rin mamaya. O, hindi ba? Okay, ready? Are you ready, ma'am? Of course. Kayo, are you ready? Kailangan tataas ang kamay. Ako, hindi! Tataas dapat ang kamay? Yes. Okay, sige, Okay. ready? Sabi, ready to travel. Eto na, we're ready to travel. Let's do this. Okay, ma'am, magkano po ba? Sabi niyo, mura ba ka tickets dito? So, magkano po ba? Oo, very sulit talaga dito. Ma'am, magkano? Yung dalawang rides namin, 90 pesos lang. 90 pesos Yes, lang? pero itong coaster is 100 pesos. Layo yan na, kailangan ka sumigaw. Ang saya naman dito! Ulit ba? Magkano tong roller coaster? Grabe. Ayan, nag-stop na siya. Oo, hindi. May isa pa to. Ah, Kasi may isa roller pa? coaster, dalawang ikot talaga to. Dun sa Dalawang 100 ikot. pesos mo, super sulit yung experience 100 mo. pesos, dalawang yes, ikot? dalawang Ay, ikot. okay na rin. O sige, isa pang Oo, cycle. diba? Isa pang cycle po ba para masaya? Yes, ayan, may nakalagay. Okay, isang One more. cycle pa para sa inyo. Para sa iyo, Angela. Okay, so kung 100 pesos ito, ma'am, yung pong ibang mga rides ranging from magkano? Yeah, yung dalawang rides pa namin, 90 pesos lang yun. Aakyat na So, kami. Oh. eto talagang coaster natin ang medyo tumaas ng a little bit kasi Okay. iba yung experience mo dito, iba yung Okay. level. Ayan na! Babagsak na! Umaangat yung puwet ko! Ano ba yan? Grabe! Ang aga namang sigawan ito. Pero ito na yata ang pinakamasayang sigawan na na-experience natin this morning. Grabe, Pero ma'am. Lai, alam mo, mas Yes. na-experience nila to ng many times kung mag-a-avail sila ng Ride All You Can. Ay, may Ride All You Can? Yes, Bongga. kasi meron kami weekend Ride All You Can Okay. dito. Meron ding free Ride All You Can para sa mga nagbo-birthday. Okay. Okay. And syempre, meron tayong Payday Squad. One more. Okay. Oh, isang ikot pa daw, ma'am. Kasi gusto nila, no reaction challenge daw ako. So, good luck. Good luck sa akin. Sige, bigyan nila ako challenge sa studio. Ma'am, anong oras nag-o-open at nag-close para sa ating mga pupunta dito? Yes, Go! this December, ang opening namin tuwing weekdays is 12 noon hanggang 8 p.m. Pero weekend namin nag-extend na kami. Siyempre, inagahan namin siya 11 a.m. to 9 p.m. yan. Weekend and holidays. Ayan. So, eto na, good luck sa No Reaction Challenge, Malay. Oo nga, eto na. Eto na. Eto na po. Paakyat na po kami. Eto na po. Babagsak na po ang roller coaster. Walang reaction. Para lang tayong hinihilit. Pinigil ang reaction. Hindi pwede yan ang walang reaction. Ang hirap ng no reaction challenge, ah. Pero ma'am, alam mo, dapat pala hindi na ako nagtuyo ng buhok. Matutuyo rin ako pala. Ganun ka, ano, na-enjoy mo. Sobra! Grabe, Sobrang diba? enjoy. bagong So, ligo dito, ka dyan, so, talaga tuyo yung ride all you can. Ma'am, invite mo naman silang lahat dito. Kung ako nga nag-enjoy, di ba? What were yung mga bagets? Yes, of course. Nung mga maliligaw ng Alabang. So, Yes. dalawin niyo po ang aming mga malls. We have Philinvest Malls kasi iba't iba po yung mga malls namin. Iba't ibang destination yan sa Pilipinas. But if you want to visit Excite po, dito lang po yan sa Festival Mall, Alabang. Again, open kami 12 noon to 8 p.m. during weekdays and 11 a.m. to 9 p.m. ngayong December during weekends and holidays. Ang saya-saya. Talagang ma-excite kayo dito sa Excite in the Yes. Festival Mall, Alabang. Thank you so much, Ma'am I.M.
Lem, and sa mga barkada thank you ko. so much Thank you also. for riding with me. Nako, Angela Lala, ikaw naman kasi studio ka ng studio. Sumama ka kasi pagka ganito, di ba? Tapos tabi tayo. Tayong dalawa yung mag-no reaction challenge. O paano? Walang reaction din. Balik muna sa inyo, sa studio. In fairness, gusto ko itanong kay Laila kasi kung anong shampoo niya. Di ba? Nagbali-baligtad na siya doon, maayos pa rin yung hair niya. Di ba? Pero ang saya mo dyan, Laila. Thank you so much. No reaction challenge si Laila, talagang 2 seconds lang. Oo. 2 seconds ang kaya. Yan ang magandang kamulit, mama. Talo siya sa ganun. Napakahusay. Saya niyan. Sa Alabang, no? Sa Alabang Festival. Oo, saya. Makapunta nga dyan. Sarap nun, Laila. Saya-saya talaga. Doon daw magbabalita. Saka papasok na Habang, balita! wala naman magugulo eh. Walang magugulo dyan. Wala talaga. Sobrang pag ano pa rin, wala na akong buhok. Nakita mo yan. Pag ganun nung hangin, Pag ganun na- hinahabol ko. Oh, kapit ka, kapit lang. Okay, sa aming mong pagbabalik. Janet Lim Napoles sinentensiyahang makulong ng lagpas 100 taon kaugnay sa isa pang pork barrel scam case. Magnitude 7.6 na lindol yumanig sa Japan. Yan at iba pa ang mga balita. Ihatid sa atin nila Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, gagawa tayo ng perfect pambaon na cheesy hot dog bun. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Ang sentensya kay Napoles, ito'y para po sa 2 counts ng kasong malversation of public funds. Ito'y nag-uugat nga po sa illegal na paggamit niya ng 19 million pesos mula po sa PDAF o pork barrel po ng yumaong kongresistang si Samuel Dangwa ng Benguet. Sa dokumento po ng Special 3rd Division, napatunayan daw na ginamit ang pondo sa pamamagitan ng mga bogus na non-government organization. Pinagbabayad din si Napoles ng 9 milyong piso bilang penalty. Taong 2018, nang una pong hatulan si Napoles ng habang buhay na pakakabilanggo ng dahil sa kasong plunder. Ano ang laman ng kanyang pinakahuling pahayag, baby girl? Ito po ang caption ng video na ipinost ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakalagay po dito, 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at aircrafts na may kaugnayan sa 8 aircrafts. 8 aircrafts na may kaugnayan sa Silver Wolves Construction Corporation, Skyyard Aviation Corporation at kina Congressman Eric Yap at Edvic Yap ay may freeze order na mula sa Court of Appeals. Narito po mismo ang naging pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin, mga kapatid. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron din 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat.
Salamat din po sa inyo, Ginoong Pangulo. Yung pong passport ni Zaldico, kaya Teka lang, isushoot pa daw niya yung video. Wala pang announcement wala dyan pa ng Presidente. wala pa. Pero doon din po sa binabanggit niya, ang tanong, nasaan ngayon si Congressman Eric Yap? At ang kanyang sinasabing kapatid, at ito hubang mga to lamang at wala silang mga kasabwata sa mga aligasyon nga na ito na sinasabi ng ating Pangulo mismo. Nanggaling mismo yan sa ating pong Presidente. Mainit-init pa ngayon pong umagang ito ng Martes. Samantala, alas 6:52, ilang pang mga tampok na balita. Sa mga balita po, sa lalawigan, nakaranas ng matinding pagbaha ang Balamban, Cebu. Malakas ang ragasan ng tubig sa bahagi po ng Trans Central Highway. Naabutan ng baha sa daan ang ilang motorista. Bumigay din ang bahagi ng parehong highway kalaunan. Isang sasakyan ang nahulog sa 30 talampakang bangin. Sugatan ng driver nito na isang pulis. Ayon sa Balamban Police, tinangay ng rumaragas ang tubig ang kotse nito. Ang flash flood ay dulot daw ng pagbagsak ng tubig mula sa mga bundok na naipon sa kasagsagan po ng Bagyong Wilma. Binaha din po naman ang ilang pong kalsada sa Oriental Mindoro. Ito sa Rojas po naman nakita mula sa ipapawid ang baha. Nakakadaan pa rin ang ilang pong mga light vehicles gaya po ng tricycles at motorsiklo. Sa bayan po naman ng Victoria, abot sa 20 ang taas ng tubig. Nagpapatuloy po naman ang rescue operations po ng MDRRMO Victoria sa mga apektadong residente. Gumamit din ng tali ang mga rescuers para makatawid ang iba. Pinaharin pong ang ilang mga palayan sa bayan. Sa bayan din po naman ng Mansalay, may mga residente pong stranded dahil din po sa taas ng tubig. Ilang bahay din po ang pinasok ng baha. Ay talaga naman mga paalala po sa ginagawang pandarambong ng mga magnanakaw na ito sa ating pong kaban ng bayan. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang bahagi ng Arnedo Dike sa Arayat, Pampanga matapos makita po ang malaking bitak. Huwebes nang unang mapansin ng mga residente ang bitak na ito. Mula daw noon, patuloy ang paglaki nito. Napipilitan ng mga motorista na dumaan sa mas malalayong ruta sa ngayon. Ayon sa mga otoridad, kabilang po sa mga nakasira sa dike ang pagdaan ng malalaking sasakyan at ang mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-aaralan na nito ang pagsasaayos sa dike. Nasa 200 bahay ang pinangangambahang malulubog sa baha kung tuluyang masisira ang dike sa Pampanga. Patay po naman nang natagpuan po ang isang pulis na una pong napaulat na nawawala sa Calatrava sa Negros Occidental. Miyembro po ng Negros Occidental Police Provincial Mobile Force First Company ang naturang pulis. Nahiwalay daw po ang pulis sa kanya pong mga kasamahan nang maka-enkwentro nila ang ilang hinihinalang miyembro ng New People's Army. Ayon sa ilang residente, nabaril ng isa sa mga rebelde ang pulis. Tinamaan ng bala sa likod ang isang babaeng sakay ng jeep sa Binangonan sa Rizal. Ang kwento ng biktima, nakaramdam siya ng pamamanhid kaya pinunasan niya ng bimpo ang kanyang likuran. Dito niya na nakitang may dugo. Inakala raw niya na saksak ito ng ice pick. Pero nang pumunta siya sa ospital ay doon nga nakita ang bala. Kailangan pang operahan dahil ang biktima kailangan pong operahan ng biktima para maialis ang bumao na bala. Inaalam pa kung saan galing ang bala. Stray bullet nga, ano po? At sa ating mga balita po naman pang consumer at kalakalan this morning, epektibo po. Ngayong Martes nga ng alas 6 ng umaga ang dagdag singil sa gasolina. Simula ngayong umaga po ay may patong na piso 20 sentimo per liter sa presyo ng gasolina. Hindi po naman daw gagalaw ngayon ang diesel at ang gas sa kabila po ng pagtataya na magkakaroon daw po ng maliit na rollback. Nauna pong sinabi ng DOE na ito'y bunsod ng geopolitical tensions gaya po ng pag-atake ng Ukraine sa ilang pong oil infrastructure ng Russia at ang lumalalang tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Venezuela. Samantala, mabibigyan na rin ng diskwento sa bill sa tubig ang mga benepisyaryo ng Expanded Pambansang Bahay para sa Pilipino Program o 4PH.
PH. Lumagda kasi ang Social Housing Finance Corporation at ang MWSS ng isang kasunduan para ma-enroll ang mga benepisyaryo ng 4PH sa Enhanced Lifeline Program. Hanggang 50% daw ang diskwento sa mga pamilyang hindi lalagpas sa 20 cubic meters ang konsumo sa kada buwan. Kapag lumagpas daw sa 20 cubic meters ang konsumo, hindi raw mabibigyan ng diskwento. Pero oras na maibaba ulit ang konsumo, babalik naman daw ulit ang diskwento. Ikinabahala po naman ng isang grupo ang taas ng presyo ng ilang produkto sa mga palengke habang papalapit na po ang Pasko. Sa gitna po nga ng debate kung kasya ba ang 500 pisong pang Noche Buena. Nag-survey kasi ang Suki Consumer Network sa mga pamilya kung ano ang maaaring ihanda sa Pasko. Marami raw po sa mga na-survey ang nagsabing pwede pong maghain ng menudo bilang ulam sa Noche Buena. Menudo. Yung nga lang, ayon po sa price monitoring po ng grupo, sumipa na sa 380 piso per kilo ang presyo po ng karneng baboy nitong mga nagdaang araw. Natili ho namang mataas din ang presyo po ng carrots at kahit na po binuksan po ng DA ang importasyon para dito. Panawagan po ng grupo, tanggalin na ang excise tax at value-added tax sa mga bilihin para mapababa ang presyo ng pagkain. Nauna pong nagpataw ang pamahalaan ng maximum suggested retail price sa karneng baboy, carrots at maging sa sibuyas. At ito po ay sa gitna pa rin po ng sinasabi ho ng gobyerno na bumaba daw po ang inflation nitong nagdaang buwan ng Nobyembre. Samantala, mas maghihigpit na raw ang PNP sa pagbabantay ng operasyon sa mga palengke. Yan ay sa gitna ng pagsipa ng presyo ng ilang produkto habang papalapit ang Pasko. Nagdagdag na raw ang PNP ng mga pulis sa mga palengke at pamilihan para magbantay laban sa hoarding, profiteering at potensyal na panic buying na posibleng makaapekto sa presyo at sa supply. Nakikipag-ugnayan din daw ang kapulisan sa DTI at mga lokal na pamahalaan para bantayan ang galaw ng presyo ng bilihin at suportahan ang mga inspeksyon sa palengke. Ikinagagalak po naman ng ilang pong commuters ang pagpapaliban sa taas pamasahe po sa tradisyonal at modern jeepney. Mas makakatipid nga raw ang mga commuters sa pamasahe lalo pat papalapit na po ang Pasko. Tanggap naman daw po ng ilang pa na posibleng magkaroon ng taas pamasahe sa mga susunod na buwan. Kailangan din daw kasi ng mga drivers at operators na makabawi sa kanilang gastusin. Wala po naman daw po sanang problema sa taas pasahe pero hiling nila taasan lamang din daw po ang kanila pong sahod. Nauna pong sinabi ng DOTR na hindi muna magpapatupad ng taas pamasahe para hindi makadagdag sa gastusin ng mga Pilipinong nasalanta ng sunod-sunod na bagyo nitong mga nagdaang buwan. At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Manong Ted and DJ Chacha, maraming salamat. Ito, i-dedicate natin para sa kanila itong lulutuin natin. Pwedeng pambaon, pwedeng pam-potluck sa mga Christmas party. Nakita mo, masunurin naman ako, ha? Napaka-professional ng Dimples Romano. Ito mo yan, ha? Magluluto tayo ng Award-winning, eh. cheesy hotdog buns. Ito ang expectation natin. Yan. Tama yan. Ginagawa Bite namin size. nila Mio yan nung bata. Talaga. At dahil ginagawa nyo yan, ikaw ang gagawa nito. Kaya kaya ni Andre yan para sa future anak niya. Mga sangkap muna. Siyempre, hotdog, Halo-halo. mantika, all-purpose flour, baking powder, sugar, asin. Asan yung sugar, asin? Nandito na ba yan lahat? Sugar, asin, Hinalo na po. egg, milk. Pero tayo ang gagamitin natin na yung ready-made pancake mixture. Okay, so kung Yun. wala po kayo Pwede. nun, Yun ang ginagamit pancake namin. mixture lang. Ito yung shortcut version. Kailangan din po natin ng ketchup, mayonnaise at cheese powder. Para sa Paraan- dip naman yun, boss. Para sa dip yata. Alam mo ba, sa mga public school, talagang doon nauubos ang cheese powder. Totoo yan. Totoo. Totoo yun. I agree. Hindi ko alam kung sa private schools meron nun, ha? Yan, yung cheese Kasi powder. hindi ako nag-private Hindi, school. yung cheese powder kasi dun sa mga cheese sticks, sa mga nauubos na yun. Sa amin kasi hindi sa cheese sticks Saan? nauubos yan, guys. Ilalagay nga namin sa kanin. Sorry. Sa Senior Elementary School, wala pa kaming cheese stick nun. Okay. Ito ang paraan ng pagluluto. Pakuluan ng hotdog sa tubig hanggang maluto po. Pagkatapos, hihiwain ang hotdog sa 3 to
Tuhugin ito kasama ng mga magnanak. Ay, hindi pala! Yes! Hotdog lang! Hotdog! Akala ko yung tutuhugin natin yung mga magnanakaw. Hotdog lang. Easy ka dyan. Sorry po. Akala ko yung tinutuhog, magnanakaw. Okay. Ayan na, ito Ang gamit ng barbecue stick, ito. Tapos na yan, napakuluan na yan at nalagay na rin natin sa stick yan. Yun. Sa isa pong mixing bowl, ilagay ang flour, baking powder, sugar, asin, itlog at gatas. Pero sa atin, ready-made pancake mixture. Katulad na natin natin ngayon. At nahalo na po natin, ang ilalagay na lang po natin yung itlog. Akin na, Ayan, dali. consistency, Pahinga ko hindi ng makapal. Oo. Ano po? Ng whisk na lang. Manong awis. Whisk. Ito Thank you, yung mga Mama. hotdog. Opo. Tama ka, Angela Noy. Meron din yung parang maliliit na cocktail hotdog. Yes, pwede na. Yun yung ginagamit Para namin. hindi na po maano. Although, pero kung yan ang nabili nyo, kasi maraming mga, yung yan yung pagtatluhan ang hiwa mo, sabi mo. Opo, Mama. Tatluhan. Pero pag yung cocktail, pwede na po yan. Diretso na. Oh, hingi tayo ng tubig para pakita lang natin kung ano yung tsura kasi meron na tayong ready-made dyan. Ayan. Sige, Dre, Tika. Takot siya Takot siya dun sa Takot tubig, ako, Mama. baka mali na naman yung tubig. Hindi. Baka- Sige pa po, Mama. Thank you po. Pakita lang po Kailangan natin kasi kung maging yung ano tsura. yan, mixture. Tapos ilalagay natin sa baso. Tapos doon natin ididip yung hotdog. Yes. So, dapat ang consistency mababalot. niya ay runny. So, Dre, penge pa ang Penge pa. water. Water Pakita pa. lang natin. Sige, ikaw naman. Sige, Mama. Gusto ko yung baso yung lalagyan, ano? Kasi Opo, ang cute, dyan ididip natin. Didip nyo yung na ano. lang Sige para pa, Dre. mabilis. Thank you. Sige pa, kasi kailangan na didip siya. Okay. So, kailangan yung consistency, Mama, ay para siyang yung nilalagay sa loob ng ano, yung parang Ay, yung pag nagpa-frosting yes. ba yung Parang Opo. icing? Dapat ganun po ang consistency. So, kung sanay hindi siya kaming dough. gumawa nung pancake, parang mas makapal pa ba kesa Ay, sa hotcake? same lang po. Same lang po. Opo. Okay. Opo, same lang po. So, pagka ganito, Mama, maganda dyan, tinatanggal lang natin yung lumps. Kasi ang mangyari niyan, pagka dinip mo yung hotdog, magbuo-buo siya. So, medyo workout lang ito. Ayun. Para doon sa mga medyo nininervous pa, hindi kasi yung sanay ni Mami Dims, kung gagamit kayo nung Pancake mix, pwede na sabihin po. naman sa inyo kung gano'ng kadaming tubig ang Yes. ilalagay. Add egg lang yun at saka Opo. water. Tsaka parang 1 cup yata. Tignan nyo na lang yung likod nung kahon. Pero si Mami Dims, kabisado. So, parang ganito siya, Mama. Ayan po. Ayan, Son, ganun, tingnan no? natin. Ayan, no? Yan. Kasi pagka dinip mo yan, okay na siya. Opo. So, meron na tayong ano, Mama, i-try natin i-dip. Pero mainit rolyo na muna ba natin to? yung hotdog sa ano, sa flour bago natin ilagay dyan. Yan, para kumapit. Good job, taray. Tinanggal lang, iniklian ko yung stick Okay lang. para Tama, ma-deep correct. fry. Deep fry. Oo. Sige, subukan natin to. Okay. Here. Okay. Lalagay natin. Lalagay yan. natin dito. Opo. Para mas Nagkapahinga madali. ko ng ano. Spoon. Hindi, itong parang ano po, Mama. Ito na lang. Anong gusto? Ito po. Yun. Pero kasi mahirapan tayong ilagay yan dyan. Ito po siya, parang ganito po mga kapatid. Yan. Yan. Silalagay po natin sa baso yan. Opo, dito po. Okay. Yun. Okay. Tapos, wag lang po nating sobrang punuin kasi pagka dinunk mo yan dyan. Aapaw. Yes, opo. Okay na po. Pwede na ito. yan? Opo. Lalaki Try na yung natin, ano. try natin. Gustong gusto Go, ng mga go, bata Dre, yung pwede hotdog mo. Oh, go, waffle Andre. sa school. Kumakain ka ba yung hotdog Oo, waffle? naman. Yes. Wow. Corn Di ba? O, di Ginagawa gagawa dito sa corn, yung Corn- ano parang, corn dog. O, di ba? Di gagawa na kayo ng ganyan sa bahay. Okay. Nakakasosyal. Okay, Dre. Mainit naman. Mainit na po. Dapat yun, mainit na Dapat sobrang init Yes. kasi deep fry eh. Oo. Sige po. Okay. Dapat tuto. Oo. Yun, oh. Yun, oh. Oo, Yun. ganon. Oh, Mama Chicks, gusto mo i-try? Sige lang. Oo, tapos You wanna try? yung dip hahaluin na natin. So sa dip naman po, para sa sauce, paghahaluin natin yung ating ketchup at mayonnaise. May I dip? Opo, Mama. Here. Ako na po ito. So for the dip, I will make it. Sige, Jel, dito ka kay sige. Mama Chicks. Dito ako, paghaluin natin ang ating ketchup mayonnaise. Dip Ito po naman. tayo. Direct, ito yung sa dip. Yan natin. Yun. Sinong dito natin sa dip? Oo. Oo. Ayan. Ayan, Okay. yung... Ito. So, Okay. yung sa dip natin, Pakita ito natin po yung sa dip natin. ay Papakita Oh, sige natin po, yung Mama. dip ni ketchup Dimples. to. Ayan, Ketchup yan. po ito. Yes, Tapos okay. ihahalo po Yan. natin sa ating mayonnaise. Ayan.
Parang ano ba yung Thousand Island? Parang ganun ba yun? Mayo and orange. Mayo and... Parang may ranch din yun, Mama, ng medyo maasim ng konti. Ayan, so, Dagdagan mo pa. Ay, ganyan dagdagan po mo pa. siya. Paghaluin lang po natin yan. Yun, boss. Tapos, Hindi pa pala. bubudburan Hindi pala natin kaagad. ng Okay tayo, boss. Yan. cheese powder. Wala po eh. Eto, metong. Ayan po, yan pala. Ayan pala yun to. Yan pala yung nahanap natin. Yan, Hindi yan. nagsasalita. Yan, okay. Ayan. So, ipiprito nyo po yan, di-deep fry. Ganito magiging itsura. Ideally, Oh, ganito po. bilog. Taran! Ganito po magiging itsura. Tada! Pakita po natin. Yun, ganyan. So, ito pwede nating ibudbud yung cheese, diretso sa ating, diretso sa ating hotdog. Or, lagyan lang Kita natin ang expectation. Oh, Expectation ay, laban. versus reality. Yes! Oh, laban ang laban. Di mo Uy, alam luto kung na ano yung yung ano. atin. Sorry. Yan. Yun. Okay. Tapos, i-dip natin yan. Yun. Ang budget po natin dyan, 120 pesos. 12 pieces na po. Basically, 10 piso bawat isa. Okay. Yan. O, yung mga natin dito, yung mga niluluto natin, pwede na natin idagdag sa parang pang Noche Buena para Oo. ipasok sa budget. Hindi nga, totoo. Kasi magkano to? 120 Magkano? pesos. 120, Hindi, ibig ko sabihin, kung ganun din Oo. lang, try na rin, wala namang masama din, subukan natin kung ano bang kakayanin. Subok-subok na tayo. Oo. Tingip-tingip. Ito, dito po yung gift. Ito po yung gift. Opo. Gusto Thank niyo you. fresh. Yan yung Kain po gawa tayo ninyo. mga kapatid. 30 minutes past 7 in the morning ngayong Tuesday. Yes, good morning sa nanay Good morning kong po. nanonood all the way from San Diego, California. Mama G. Mama G, Good morning po, Mama G. Batiin mo na rin yung mama ko. Ay, Mama Mama Ayla. Ayla. Alam mo naman yung nanay nito, nanay ko din eh. Oh, Mama Doc Jo. Ayla, Miss Pati niyo rin yung Marilyn. nanay ko. Mama Tita Boots, Mama Boots. Si Mami Len. Mama Len. Lahat ng mga nanay. Wala ka naman nasabi na. O nga po pala, sa lahat, kay Sir George at Sir June kahapon sa Luna, La Union. And to RV, my kumare, happy birthday sa iyong baby. Uy, si John Doc Inavero. Joseph, good morning. Ka na Morning, dyan. Doc Joseph. Go na, go na. Okay, nako. Okay. Again, Okay po. maraming salamat po. 120 pesos, 12 lang mabibili. Oh, di ba? Sa amin naman pong pagbabalik mga kapatid. Sa frontline sa umaga, Commission on Audit o COA, sinitang SSS dahil sa binili nitong 13 million pesos na halaga ng tissue. At sa morning biyahe, makikipagkomensahan pa rin si Traffic Tito Mondi Lopez live mula sa nagtahan ngayong unang araw ng transport strike. Sa Dear Dimples, mula sa kanyang mga tula, sumisikat ang pag-asa, ma-inspire sa kwento ng isang modern Makata. Marami pa tayong pampagod vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. 7:18 po oras natin this Tuesday. Sa frontline sa umaga, sobrang order ng tissue. Yan ang sinita ng Commission on Audit o COA sa Social Security System o SSS dahil sa pagbili nito ng tissue na umabot po ng 13 million pesos ang halaga. Base sa 2024 annual audit ng COA, bumili ng mahigit 143,000 na rolyo ng tissue ang SSS na nagkakahalaga po ng 13.1 million pesos. Lampas daw yan sa kailangan ng ahensya para sa 2 buwang supply. Sa sobrang dami, hindi na rin daw ito nagkasya sa bodega ng SSS at kinailangan manatili sa supplier. Dagdag pa ng COA, hindi napagplanuhan ng maayos ang pagbili sa mga tissue. Wala pang pahayag tungkol sa audit report ang SSS. Balikan muli natin ang ating Traffic Tito Mondi na nakatutok pa rin sa transport strike ng Grupong Manibela. Live mula sa nagtahan sa Santa Mesa, Manila. Tito Mondi, ramdam na ba ang epekto ng strike dyan? Yes, Mami Chigi, ramdam natin at nandito pa nga rin ang grupo ng Manibela. Makikita nyo kanya-kanya silang hawak na kanyang mga karatula. Ito, nakita kong bago na nakalagay. LTO, matakos sa payola, rehistro, hindi multa, LTO, corrupt, no to oil price hike. Ayan, makita nyo, ito si Kuya. LTO, buwaya,
talagang dito pa lang, hawak pa lang nila, talagang makikita kung gaano nila pinaglalaban ang kanilang mga karapatan. At dito nga sa may nagtama kita natin, itong nasa likod natin, ito pakita natin, pitman natin, ito isang terminal sa Paco kung saan dito yung mga jeepney driver natin. So of course, dahil walang biyahe, nakaparada lang sila. Kaya naman, Mami Chiki, ang apektado talaga itong mga commuteries natin na nandito. Pakita natin, ayun, ito. Mga naghihintay sila na kanilang sasakyan. Kumustahin nga natin, ito, tingnan natin. Ang epekto natin, ito na. Mabilis lang. Hi, sir. Sir, good morning po. Sa TV5 lang po kami, sir. Sir, ito po, meron pong ginagawang transport strike po, sir, no? Opo, mahirap po yan sa mga kagaya naming commuter. Opo. Mahirap po yan. Wala pong ibang yan, kundi pahirap sa commuter. Opo. Pero sir, hindi po ba kayo dahil sa pinaglalaban naman po ng driver po para sa kanila eh? Wala kaming pakialam sa pinaglalaban nila. Ang aming nahihirapan kami sa pagbiyahe. Opo. Saan po ba kayo sir papunta nito sir? Kasama pa niya anak? Katabi nyo. Papasok ang anak ko. Walang masakyan. Okay sir, marami pong salamat sir. At ito pa. Opo, maraming salamat sir. Ingat po. At ito pa si ma'am. Ma'am, good morning po. Ayan. Ma'am, kwento na po. Ay, magkasama kayo. Ma'am, dahil kasama na kayo, sumantayan na ma'am. Ano po masasabi niyo po na ito, meron tayong transport strike po na nangyari. Wala po tayong masakyan na jeep. Abala, sir. Kasi dati naman hindi sila sumasabay. Pero ngayon, parang nabigla lang kami. Dahil lalo na walang announcement doon sa pinapasukan namin na may transport strike. Yun lang po, ingat po ha. Ito po. Oh, yan muna. Mami Chick, buko dyan, walang jeep. Iba dito, mga nagmamotor. Iba, may kanya-kanya silang bike. Ito, kaya ito. May mga naman masyadong mga e-trike. Yan muna ating morning biyahe. Back to studio. Appreciate mo si Tito Mondi dito sa Good Morning Kapatid. Kanina narinig natin ang panig ng mga driver. Ngayon naman, ang mga hinaing ng mga commuter. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi. At sa Spotlight On, live na live nating makakasama ang mga nagagandahang kandidata ng Miss World Philippines. Sa Hayop Ka, kilalanin at alamin natin ang katangian ng ilang rare giant dog breeds. Sa Dear Dimples, mga tulang may kurot sa puso at nagbabalik ng pag-asa. Kilalanin po natin kung ano at sino ang pinaghugutan ng manunulat mula sa Pampanga. Huwag na huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong Morning Castalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Dear Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa kanyang mga tula, bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa. At ang isip, kahit pagod, ay maaari pong makahanap ng liwanag. Kaya ngayong umaga po dito sa Dear Dimples, ito ang kwentong ibabahagi ng ating letter sender mula sa Pampanga. Dear Dimples, ako po si Ron Canimo, manunulat mula sa Candaba, Pampanga. Noong pandemya, nagsimula akong mag-post ng mga tula at piyesa sa aking page na mga tala at tula. Karamihan ay tungkol sa paghilom, pag-ibig at pag-asa. Noong una, para lang ito sa paghilom ng sarili ko. Ngayon, nagsusulat na rin ako para makapaghilom ng iba at maramdamang hindi sila nag-iisa. Mula sa blog na naging mga libro, nabuo ang mga tala at tula community. Isang samahan ng mga kabataang manunulat at mambabasa na may advokasya para sa panitikan at mental health. Lubos na gumagalang, Ron Canimo. Sa pamamagitan nga po ng kanyang pagsusulat at tula, may nai-inspire magmahal muli, may natututong bumangon at may nakakatagpo ng lakas sa mga salitang hindi nila masabi. Please welcome po dito sa Good Morning Kapatid, Ron Canimo. Good morning, kapatid. Magandang umaga, Miss Dimples, at magandang umaga po sa mga nanonood ng Dear Dimples. Uy, naku, Ron, napakasaya namin kasi ako, Kapampangan din ako. Oo. Ikaw ba, taga saan ka sa Pampanga? Candaba mismo or meron ka pang ibang pinanggalingan? Ako po ay tubong Candaba, Pampanga po talaga. Ah, talaga ha? Kami ni Angela, pareho kaming Kapampangan, kaya proud Kapampangans represent tayo. Ron, simulan na natin. Kailan at ano yung naging inspirasyon mo para magsimulang magsulat ng mga tula? I mean, ever since ba nung ikaw ay bata pa, tunay na mahusay ka na pagdating sa mga salita? Or did it start na parang hindi pa ganun kaagad? Ang kwento po lagi ng mga magulang ko ay bata pa lang ako,
kinder pa lang po, pinanlalaban na nila ako sa pagbigkas ng tula. At tingin ko po, yung mga magulang ko talaga yung nag-hone sa akin para mapunta sa ganitong karera. Sila ba ay mga manunulat din? Yun nga po yung weird Miss Dimples kasi wala po sa amin ang may background sa pagsusulat. At yung mga magulang ko rin po, even them ay hindi college graduate. Kaya po siguro yung medium ko din ay Filipino. Kasi gusto ko po na yung mga sinusulat ko ay maunawaan din nila. Ay, ang ganda naman. Ano-ano yung mga pinagdaanan mo na naging turning point para ikaw ay magsulat ng mga tula? Meron bang parang hindi magandang karanasan na nag-push sa'yo na, ay, kasi di ba usually ang mga poets daw, ang pinanggagalingan nila at first ay yung kanilang mga personal na mga pinagdadaanan. You don't have to detail it if you're not comfortable, pero meron ka bang pinagdaanan na tila ba nagtulak sa'yo para ang mga salita ay bumulaklak? Ang ganda nung sinabi mo, Miss Dimples. Opo, actually 2020, during the pandemic po talaga, nagkaroon ako ng relapse from a heartbreak sa nakaraan. Tingin ko doon... So heartbroken ka? Yes po. Parang turning pain into power, ika Yes, nga. pain into poetry, ma'am. Oh, Parang wow! ganun. Uy, ang ganda nun Yes. Kasi, di ba, madalas we say pain into power. Pero para sa'yo, Ron, it was pain into poetry. Into poetry, ma'am. So, simula po ng 2020, nung pinagdaanan ko po yung relapse na yon, nagsulat po ako ng mga tula at piyesa para sa sarili ko muna, para sa sariling paghilom, para ma-remind ako na these too shall pass. Parang ganun po. Tapos, ang nangyari, marami pong nakaka-relate sa social media, marami pong mambabasa at pati sila ay gumagawa ng mga sarili ng tula sa comment section. At doon po, nagsimula yung mga tala at tula community na rin. Nagkaroon po ng komunidad ng mga manunulat at mambabasa sa wikang Filipino po. I am curious kasi tala at tula. So, ang tula kasi ay poetry. Bakit tala? Tala ay between, ano? Opo. Maaari po siyang basahin as tala or between, maaari ding tala. Para pong narrative, diary, ganyan po siya. Pero para sa'yo, personally, ano ito? Is it speaking of stars or ito ba ay tala? Ako po ay mahilig din talaga sa mga between. Kaya po, mga tala at tula. Kasi parang mga tala, parang pangarap, ganyan. Kumbaga, mataas, sinitingala. Mataas, sinitingala. Ron, ano yung pinakamahalagang mensaheng gusto mong maiparating sa lahat ng mga followers mo sa pamamagitan ng mga tula ninyo? Madalas po ang sentro ng mga sinusulat naming tula sa aming komunidad po ay tungkol sa paghilom, pag-ibig at pag-asa. We wanted to remind the people na at the end of this darkness, yung mga kabiguan natin, mga failures natin sa buhay, ay mayroong liwanag at mayroong pag-asa na nag-aabang sa atin sa dulo. Oo. Sa kabila ng lahat ng mga sinusulat mo, ano yung parang pakiramdam once nakakapaglabas ka ng mga tula? Kasi how often do you do poetry? Is it an everyday thing? Is it weekly? Do you tell yourself, okay, this week I'm going to be doing this? Or do you say, okay, ngayon nakaramdam ako, ito yung inspiration ko. Paano nangyayari po yung proseso mo? Para sa akin po, para na siyang journaling. So, sinisikap ko po na every day, every night, nakakapagsulat po ako ng tula. Parang siya na rin yung pantapos sa araw ko, na doon po ako nakakapag-contemplate kung anong nangyari sa buong araw. Doon ko nalalabas yung emosyon ko. And it makes me feel comforted na rin po. Ako natutuwa ako sa mga tao na mahusay gumamit ng mga God-given talents sila. Meron kasing mga tao na nabigyan sila ng pagkakataon o talento pero hindi nila gustong gamitin or hindi nila alam kung paano. But you have mastered this. Kumbaga parang you were given the gift of poetry at naisip mo, okay, let me help others by getting my words out. At in return, ang nangyayari, nakabuild ka ng community ninyo, mga tala at tula. May paborito ka bang stanza or mga salita na pwede mong i-share sa amin na nagawa mo sa iyong tula? Actually, Ms. Dimples, nagdala ko ng mga May sample. Irene, oo. Yes po. So opo. ito yung mga nasa harap, no? Ito nakikita natin dito. Opo. Ito po ay Pasko edition. Pasko edition! Yes. Kaya pala yung mga kulay niya, Yes, kakaiba. Pero ito, this is the original one? Yes, ma'am. The regular edition po. Okay. So I can see na sinong illustrator mo? Si Sadaurea po. Oo. Siya po ay Filipina pero ngayon po siya po ay nasa Finland. Wow, okay. Kaya ba meron siyang ganong kasi tingnan mo, pati yung mga pagkaka-illustrate niya, very, very, very Filipino, yet
parang may finish siya, touch, 'di ba? Kasi minimalist siya. Yes po. Is that an intention na parang nung ginagawa ninyo, parang kailangan pumapantay yung illustration doon sa iyong mga tula? Yes po, kaya po din kumukuha ko ng illustrator na babae, saka Gen Z, para po matranslate niya yung poetry ko into something... A younger demographic. Younger Ilang taon demographics. siya? Siya po ay nasa 20 po siya ngayon. Wow, bagets Opo, pa. bagets Okay, pa. sige. Alin dito yung pwede mong basahin sa amin na paborito mo? Ito pong kahel. Isa po sa mga Kahel. paborito ko. Ano yung kahel ba? Yes, orange. Okay. Apo. Basahin ko lang po yung last Yes, stanza po. Kahel ang kulay ng himpapawid sa piling mo. Hindi mapusyaw na pula o matingkad na dilaw. Ikaw ang pinaghalong takot at ligaya, ng tapang at pahinga, ng pagkasabik at pangungulila. Marahan mong iniiwan ang mundo at niyayakap ang mga tala. Na kahit alam kong sa bawat gabi ika'y lilisan, hindi ko pa rin magawang magdamdam. Ikaw ang kulay na lagi kong hihintayin, sapagkat ikaw ang timpla ng buhay at pamamaalam. Sa pagitan mo'y umiibig ako. Wow, grabe naman. Ang ganda, Ron. Were you talking about the sunset? Yes, ma'am. Opo. Parang golden hour. Opo, Tama golden ba? hour. Kasi ganun yung pagkakaintindi ko na orange kasi siya, hindi siya red, hindi Yes, siya dilaw. So, alam mo na nasa gitna siya. They always say kasi, di ba, na ang sunsets daw, yan yung parang tipping point ng paggabi na, pero maliwanag pa. Yes po. Ang ganda! Ang galing niyo po, Miss Dimples. Oo, hindi kasi yung kapatid ko si Bam, mahusay din magsulat, pero hindi niya kasi, hindi niya tinatawag yung sarili niyang poet, but I'd like to think he is also a poet. He's very, very good with his words. Ron, I'm so excited to be reading all of your books. Ilan ang librong nakapublish ngayon? Ngayon po ay may 5 akong libro, 5. ma'am. So this Opo. one and then yung Christmas edition. Christmas edition, ma'am. Actually, meron din po akong English. First time ko po mag-publish ng English. Ang title po nito ay I Hope We Meet Again. Ay, ganda. Oo. Ron, maraming salamat. Please invite everybody. Saan ba maaaring mabili ang mga librong ito? Or do you even have a TikTok na parang do you share your words there every day? Please, all your social media accounts. Yes po. Maaari niyo pong ma-purchase ang mga libro ko sa online po. At maaari pong sa website, search nyo lang po mga tala@tula.com. Meron din po sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, sa lahat pong social media platforms. Maraming salamat po. Ang ganda, Ron. I cannot wait to read all of your books. At sana sa mga kapatid natin, mga kabataan or nakatatanda, ay na-enjoy nila ang ating segment today kasi ako na-enjoy ko. Salamat Ron. And may God bless you and the entire team working on your books. Thank you. Thank you, Miss Dimples. Sa mga kapatid po natin gusto mag-share ng kanilang mga kwento kagaya ni Ron, kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito lang sa Dear Dimples. Sa amin pong pagbabalik sa Hayop Ka! Gentle Giant Ika nga kilalanin ang mga ibibida nating Giant Guard Dogs. Huwag na huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasala. Ito ang Good Morning Kapatid! Happy Tuesday po mga kapatid! 7:41 na. Wala na sigurong mas nababagay na tawaging bantay kaysa sa mga kasama po natin ngayong araw sa Hayop Ka. Sila po ay Giant Guard Dogs. Kahit ako'y kinakabahan na kung naririnig nyo lang. Let's welcome to the show. Ngayon sa Good Morning Kapatid, Miguel Alfonso. Kasama po ang kanyang mga dalang alaga ngayon. Sina Rascal the Presa Canario, Wanda the Alabay, and Seda the Kangal. Good morning, Miguel. Good morning. Good morning, kapatid. Pag kinamayan ba kita, kakagatin ako? Hindi, safe tayo, Okay, safe. pwede kitang kamayan. Okay. So, itong Here. pakilala natin isa-isa. Okay. So first, si Seda. Ito yung Kangal ko. She just turned 1-year-old this year. 1-year-old. 1-year-old. Tapos si Wanda, Alabay, kaka-1 lang din niya. Both girls. Mababait. Yes. Ito ang mga medyo safe Friendly. hawakan. Yes. Ilain mo, pare. Ilain mo. Tapos, etong nandito sa right ko, si Rascal, yung Presa Canario. 7 years old na siya. So, hindi. Paliwanag natin, mga kapatid, sila po yung mga big dogs kasi. So, yung etong nakikita natin, yung Presa Canario mo, 7 years old, si Rascal, bakit siya protective sa'yo at talagang yung alerto siya dahil na-train siyang Yes, dahil trained siya for ay protection dog.
Si Rascal, nung nakuha ko siya, at 2 years old, we started training him as a protection dog. To protect you? To protect me and my family. So kahit anong ano talaga? Yes, magpo-protect siya. So kaya hindi ko siya pinapalapitan kahit kanino. Ayoko kasing i-risk yung chance na baka makita niya as threat yung lumalapit na tao, kumagat siya. So yun. Then napansin ko din po kanina, nung paglapit ko pa lang, nung commercial break, paglapit ko sa'yo, nakatingin siya eh. Talagang nakabantay siya, alerto siya, nakatingin siya kung anong, di ba? Gagawin, yes. So pag kunya tinulak kita, atake na Yun, ako. trigger na yun. Tinulak mo ako. Friends tayo. Friends tayo. So, friends tayo. Friends tayo. Very good friends. Ha? Tulak ko? Wag, ayoko subukan. Okay, pero ano yung pinagkaiba dahil may presa kanaryo tayo, meron tayong Alabay. Kangal at alabay. Ano yung pinagkaiba ng mga breeds na to sa isa't isa? Dahil lahat sila, obviously, big dogs. Yes, okay. So sa ugali, ang pinagkaiba nila masasabi ko, pinaka-aggressive or mas gustong sumugod, yung Presa Canaria talaga. Siyempre. Kasi they were used before for hunting wild boar. Eh. So etong dalawa naman, ginagamit sila for livestock guardian. So sila, mas defensive side sila. Andun lang sila sa farm, hinihintay yung mga wolves sumugod. Ayan, nakikita natin. Ayan. So dyan, ganyan namin tinrain si Rascal noon. So protection dog talaga. Grabe, no? Kaya ilayo mo pare sa akin yan. Ano pangalan ni Idol? Si Patrick. Patrick, ilayo mo. Binibitawan mo eh. Ilayo mo. Ayan. Nakita natin nila. Yung ito kaya. So, etong dalawa, very friendly. Yes, so very friendly sila. Okay sila outside. Pwede sila hawakan ng even kids, even other dogs, okay so, pwede sila. sila sa mga bata? Pwede Naamoy sila. niya Okay na sila aso. ang family Naamoy niya. dogs. Ito si Wanda. Si Seda. Si Wanda Seda yung Kangal. Saan galing yung Kangal? Saan galing yung breed sila. Okay. So ito galing siyang Turkey. Turkey. Yan, Turkey, Turkey. Tapos okay. and then ito galing siya Middle East. Tapos meron din siya sa Central Asia. Yung Presa Canario. Yung Presa Canario originated from Canary Island sa Spain. Ha? Canary Island. Canary Island. Sa Spain. So, Spanish breed ito. Okay. Si Patrick. Okay. Sa ganitong kalaking aso po ba, necessary ba yung, dahil nga pag-train sa kanila, dahil mga big dogs alpha. So, kailangan ipakita mo na ikaw yung pack leader nila, pakita mo na ikaw yung nasusunod. Kailangan ba dominante ka? Paano mo, kumbaga, na tuturuan sila o na papakita, na instill na, okay, ako ang boss, sumunod kayo sa akin. Okay, so ang style ko kasi iba kaysa doon sa nakasanayan natin na alpha. Ang ginagawa kong training is kinukuha ko yung trust nila. Tapos, para i-respect nila ako, tapos nire-respect ko din sila. Ayoko kasing mag-fear-based training eh. Kasi ayoko sumusunod yung aso dahil takot sila sa akin. Kailangan sumusunod sila kasi gusto nila. So, anong Para trato happy nila kami. sa'yo? Master o parang, kasi si Booker, yung beagle ko, trato sa akin parang playmate na tatay niya eh. Kasi ako na nagpalaki. So, ganun din ba ang trato? Mas gusto ko yung ganong klaseng relationship. Family member ka namin, pero hindi ako alpha dog. Ako yung human nyo na nag-aalaga sa inyo. Pero natitrain mo pa rin sila? Yes, Sumusunod yes. pa? Sumusunod sila. Actually, mas sila dahil alam nila yung pagmamahal. Mas compliant no? sila. Correct. Ano at gaano karami, dahil malalaki nga po sila, mga kapatid, yung panigurado, lakas kumain na itong mga to. Para sa mga nanonood natin, mga tatay, nanay na siguro interesado, magkaroon ng big dogs na ganito, magkaroon ng Presa Canario, ng alabay, ng Kangal, paano nyo na-maintain at gaano sila kadalas kumain sa isang araw at sa isang linggo? Ayan. So, ang diet ng lahat ng dogs ko, 14 dogs sa bahay, lahat sila naka-raw meat. Yun ang kinakain nila. Raw meat, yes. So, hilaw na karne. As in, hilaw mismo? Yes, hilaw na karne. Kunyari, karne, chicken, beef. Chicken, bibigay mo talaga? Bibigay mo talaga. Ayan. Anong bakit? Kasi ang mga dogs, descendant sila ng wolves, di ba? So, yung digestive system nila, yung anatomy nila is pareho sa wolves. So, sa wild, wala naman nagluluto, walang dog food, walang kibbles. So, yun yung natural diet ng dogs. Mas maganda sa kanila yon, mas healthy for them. Diba? Kasi ang kibbles processed siya eh. So sabi ng mga doktor natin, we was a processed food. So same with dogs din. Okay. Diba? Eat natural So din sila. mas mapapayo mo sa akin kahit si Booker. Yes, Bigel ko na ako yung yung bigel. dog, yung mas okay yung raw. Mas okay. Hindi luto. Hindi luto. Bigay mo lang as Hilaw. it is. Hilaw. Wala lang buto, syempre. Actually, bones should be 10% part of their diet. So meron. Yung edible bones. Hindi kasi konti. baka malunok, di ba? Pwedeng matusok, ganyan, di ba? Correct. So magastos, masasabi mo bang magastos mag-alaga? Kunyari ako nasa bahay ngayon nanonood, gusto ko mag-alaga. Ayan po, nakikita natin yung kinakain nila. Dahil nagmahal din ang karne sa palengke. Totoo. So, gaano ka, kumbaga, budget? Bigyan mo ako ng numero paano mag-alaga ng isang big dog. Sige. So sa isang big dog, siguro ang magagastos mo sa 1 month is Sa around 2,000 to 3,000. Depende sa
2,000 sa pagkain. lang. Yes. Okay. Pero malakas kumain, araw-araw. Ang kinakain nila, mostly ng dogs ko, tigwa 1 kilo of meat every day. Every day. Ang kinaganda kasi, may supplier ako direct from the planta. yun Tapos ang bulk okay orders. Kaya mas mura ko na. 3 beses sa isang araw, 2, 1. Once a day. Once a For day lang. adults, 1 year and up, lahat ng dogs ko once a day na lang kumain. Okay. So matipid. Miguel, ano naman yung mga pag-iingat na ginagawa mo? Especially, dahil nilalakad yan, kailangan pagurin. Tama. Diba? Exercise. Daming energy. Exactly. Exercise. Energy para hindi din tumaba. Siyempre, pag nakikita yung mga tao sa publiko, ano mga pag-iingat? Dahil pag nakita, uy, pwede ko bang hawakan? Yan. Anong Mas maganda ayaw mo? pa nga yung nagpapaalam kaysa yung biglang lumalapit. Lalapit. Tapos ina-assume na yung dogs is friendly. Kagaya ni Rascal, pag nilalabas ko siya, hyper-aware ako sa paligid ko. Na yung tao, ibang dogs, sasakyan, dapat lagi kong binabantayan. Pero when it comes with my other dogs, okay lang naman. Na relaxed ako. So dapat talaga, kabisado mo yung aso mo, yung body language nila. Tama. Kailan sila nagiging alert, kailan sila relaxed. Tama. So yan yung dapat alam mo sa mga aso mo. 14 dogs? Ano 14. mga aso mo? Canicorso, meron din akong Puro big Borbol. dogs? Puro big dogs. Pero may 3 small dogs naman. Okay. Yung kalaro ng mga anak. May Okay. Corgi, Dachshund, and Jack Russell. Anong mapapayo mong unang aso kung kunyari gusto nila ng aso na big dog, ha? Kasi kadalasan, Golden Retriever, Labrador, Husky. Ikaw, anong mapapayo mong okay na big dog? Siguro, Unang-una. as first pet mo na large breed, siguro giant breed, ang mapapayo ko alabay. Kasi? Sobrang balance nila. Balance. Even with Okay. kids, even with Okay. other pets, okay sila. Saan ka pwede, kapatid? Subayba at i-follow, may mensahe. Ayan. Okay. So, pwede nyo ako i-follow sa Facebook. Ayan. Sa Miguel Alfonso sa Facebook. Tapos, pwede rin sa TikTok, RawDogsPH. And then Instagram, Miguel05PH. Yan, nakikita natin sa bottom ng ating mga TV screens. Maraming salamat, kapatid, ha? Thank you so much. Yan, buti kinakamayan mo ako. Sama ng tingin malayo sa akin yung isa nating alaga. Oo, Patrick, thank you din, ha? Rascal, thank you. Thank you kay Seda at and kay si Wanda. Maraming salamat, Miguel, sa pag-guest ngayong umaga ating mga big dogs sa Hayop Ka. Sa amin naman pong pagbabalik, Spotlight on po tayo kasama ang ilan sa mga kandidata ng Miss World Philippines. Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang. Napakasayang umaga sa pagbabalik na Good Morning, Kapatid. Thank you so much, kapatid. Good morning, kapatid. I am Valerie Powell West, the first Miss World Philippines Ifugao. Good morning, I'm Zia Ainiz Arboleda from the province of Laguna. Good morning, kapatid. My name is Robelene Castillo, your Miss World Philippines Zamboanga Peninsula. Aloha and magandang umaga, everyone. My name is Imani Asia Coban Smith, proudly representing the Filipino community of Hawaii. Hi everyone, good morning. I am Crystal Briseis Peralta from the city of Majestic Waterfalls, Iligan City. And our candidate for Miss World Philippines. Good morning. I'll just get this. Here you go. What a great way to spend your mornings with us and to make everybody happy. Yeah, what is it?
Greet all our viewers first watching Good Morning Kapatid. So hello everyone, good morning kapatid. We are the candidates from Miss World and we are here to greet you a happy good morning. All right, we want to get started right away. The most important thing are your advocacies, and we want to make sure everybody gets a chance to talk a little bit about them. Yes, thank you so much. Well, my advocacy focuses on children's mental health because of experiences I had growing up. And so I created the Mosaic Hearts Initiative, which focuses on the reinforcement of how we treat mental health, especially in schools. And it comes from the quote, "I am a mosaic of everything and everyone I've ever loved." And to me, it represents how we're all bits and pieces of everything and everyone we've ever loved. And I think that if we as adults give our best bits and pieces to our children, we can create resourceful adults in the future. Thank you so much. Zia from Miss World Philippines Laguna. Imani, Ilocana? A little bit. Yes, they told me that you speak Ilocano. Understand. I thought you can read them na yung bagabigat. Oh, na yung bagabigat. Yeah. Okay, how about you? Good morning, everyone, and aloha. My name is Imani. I'm representing Hawaii. My advocacy is based on animal welfare and protection. I've grown up with a lot of animals within the house, such as fish, dogs, cats, and one thing that I know is that animals do not have a voice for themselves. So I'm here to be a representative for them and to teach people to be more compassionate and kind towards animals. Thank you. Very nice. Thank you, Imani. So hello everyone. Again, I'm Crystal from Iligan City. So my project is about redirection. So redirection is about giving back to the community and teaching kids who is having a hard time to read, especially in the far-flung areas of Iligan City, which is my home. Thank you so much. Thank you, Crystal. World Philippines Liga. Good morning, kapatid. My name is Rovi. My advocacy is Siembra Paz, which means grow for peace. It is rooted in the problem of displacement caused by the Zamboanga siege in 2013. So several families were displaced because of that siege. And the women of Tulungatong, and in the support of the Kids Will Farm, which is the organization that I'm working with, we transformed the idle land of the resettlement area of Tulungatong into a food-secure environment where the people of Tulungatong can grow their own food and even sell their own produce. Thank you. Thank you, Rovi. Good morning again. I am Valerie Powad West, Miss World Philippines Ifugao. And ever since I started pageantry here in the Philippines, I realized I wanted to be a voice for the underserved communities, especially representing a place like my hometown of Ifugao. I think it's really important that we shed light with platforms like Miss World Philippines. So specifically this time around, I'm highlighting the special community of special needs children. Currently in the Philippines, 1 in 7 children have disabilities. And I think we should be focusing more on their abilities rather than their disabilities, breaking through stigmas, being an advocate for change so that we can have equal opportunity. So I started the Pulse of Hope Foundation, a registered nonprofit here in the Philippines to start in Ifugao, breaking through stigmas, using music therapy and my biomedical engineering background so that we can make change first in Ifugao, Philippines, then the world. Thank you. Hey, ang husay, Mama! We are also excited that mga kapatid nating nanonood ngayon, saan at kailan natin mapapanood ang Miss World Philippines Coronation? So our coronation is coming up soon, guys. Tune in the first week of February to watch us as well as our other competitors compete in Miss World Philippines. And if you want to attend in person, go to MOA Arena and stay tuned on the Miss World Philippines Instagram for more information soon. Maraming salamat. Thank you. Best of luck to you girls. Valerie, Imani, Crystal, Zia, at Rovi, thank you. I want you to meet our friend. He's a surfer and he's a weather guy. Yes, Alvin. Alvin, mamaya na kayo mag-usap, Alvin, ha? That's it para sa ating Purposeful Tuesday. 16 days na lang, Pasko na! My God! Alright, tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid. Alright, para sa mga kids, more fun po tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah and Dog of Flanders. At tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita-kits pa rin tayo bukas. Mag-ingat po lagi. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga ang Good Morning, Kapatid!